Bago tayo magsimula, siguraduhing mag-subscribe at i-like ang video na ito para hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga susunod na nakakakilabot na kwento. Ngayon, maghanda ka ng sumisid. Noong wala pang kahit ano sa Sansinukob, may isang nilalang na ang presensya, ay hindi nasasakop ng panahon o espasyo. Siya ay si Diyos, ang walang hanggang manlilikha. Sa kanyang kapangyarihan, nilikha niya ang kalangitan, ang mga bituin, ang daigdig, at lahat ng buhay na matatagpuan dito. Sa unang araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagliwanag ang kadiliman. Sa bawat araw ng kanyang paglikha, binuo niya ang kalupaan, ang karagatan, ang mga halaman, mga hayop, at ang lahat ng elemento na bumuo sa mundong kilala natin ngayon. Ngunit ang pinaka-espesyal sa lahat ng kanyang nilikha ay dumating sa ika-6 na araw. Sa kanyang kamay, hinubog niya ang tao mula sa alabok ng lupa at binigyan ito ng buhay sa pamamagitan ng paghinga ng kanyang hininga sa ilong nito. Si Adan ang kauna-unahang tao, nilikha ayon sa larawan ng Diyos mismo. Hindi nagtagal, nilikha rin ng Diyos ang kanyang kapareha, si Eva, mula sa tadyang ni Adan upang maging kasama niya sa lahat ng oras. Sa simula, ang lahat ay nasa perpektong kaayusan. Si Adan at Eva ay inilagay sa isang paraisong tinatawag na Hardin ng Eden, isang lugar na puno ng kasaganaan at walang kapantay na kagandahan. Sa gitna ng hardin, tumubo ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama at ang puno ng buhay. May iisang kautusan lamang ang Diyos sa kanila, huwag kakain ng bunga mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, sapagkat kapag sila'y kumain nito, tiyak na kamatayan ang kapalit. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang kaligayahan at kalayaan, may isang tusong nilalang na naglalayong guluhin ang magandang kaayusan. Sa anyo ng isang ahas, lumapit ang dyablo kay Eva. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng bunga mula sa kahit anong puno sa hardin? Tanong ng ahas na puno ng panlilinlang. Hindi, sagot ni Eva, maaari kaming kumain mula sa alinmang puno, maliban sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Sinabi ng Diyos na kapag kumain kami ng bunga nito o hinawakan man lamang, mamamatay kami. Ngunit mumisi ang ahas at nagsalita, hindi kayo mamamatay. Sa halip, magiging katulad kayo ng Diyos, makikilala ninyo ang mabuti at masama. Sa isang iglap, sinunggaban ni Eva ang bunga at kumagat. Ang tamis ng bunga ay tila bumalot sa kanyang buong katawan, nagbigay ng kakaibang pakiramdam ng kamulatan. Inalok niya ito kay Adan na kasamang kumain. Bigla, nagbago ang lahat. Naramdaman ni Adan at Eva ang kanilang kahubaran at pagkakahiwalay sa dating perpektong relasyon nila sa Diyos. Nang marinig nila ang hakbang ng Diyos sa hardin, nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag sila ng Diyos na saan kayo? Natakot kami dahil kami hubad, sagot ni Adan. Sinong nagsabi sa inyo na kayo'y hubad? Kumain ba kayo mula sa puno na aking ipinagbawal? Tanong ng Diyos nang may galit at lungkot. Sinisi ni Adan si Eva, at si Eva naman ay sinisi ang ahas. Sa paglabag na ito, bumagsak ang buong sangkatauhan. Pinarusahan ng Diyos ang ahas na gagapang sa lupa habang buhay. Si Eva ay hinatulang magdusa ng matinding sakit sa panganganak, at si Adan ay kailangang maghirap sa pagtatrabaho sa lupang isinumpa ng Diyos. Pinalaya sila mula sa Hardin ng Eden, na tinatahanan ng mga kerubin, upang hindi na sila muling makabalik at makalapit sa puno ng buhay. Ang kanilang pagkahulog ay nagdala ng sumpa sa buong sangkatauhan, ang kasalanan at kamatayan ay naging kapalaran ng bawat tao mula noon. Ngunit kahit sa gitna ng paghatol, nangako ang Diyos ng isang pag-asa. Ipinahayag niya na mula sa lahi ng babae ay darating ang isang tagapagligtas na dudurog sa ulo ng ahas, isang pahiwatig ng darating na tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Bagaman umalis sina Adan at Eva sa Eden, dala nila ang alaala ng dating ugnayan sa Diyos, isang ugnayan na ngayon ay naputol. Sa labas ng hardin, nagsimula silang bumuo ng pamilya. Isinilang si Cain at Abel, ang kanilang mga anak. Lumaki si Cain bilang magsasaka, at si Abel ay pastol. Kapwa sila naghandog sa Diyos, ngunit tinanggap lamang ng Diyos ang alay ni Abel. Si Cain, puno ng inggit at galit, ay nagluto ng isang madilim na plano. Isang araw, inimbitahan ni Cain si Abel na magpunta sa bukid. Doon, sa lugar kung saan dapat ay pagmamahal ang namayani, bumuhos ang dugo ng isang inosente. Si Abel, ang masunuring kapatid, ay pinatay ng sariling dugo't laman.
Dumating ang tinig ng Diyos kay Cain. Nasaan ang iyong kapatid? Hindi ko alam. Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Sagot ni Cain nang may kawalan ng malasakit. Naririnig ko ang dugo ni Abel na sumisigaw mula sa lupa. Ikaw ay magiging palaboy at laya sa mundong ito, sagot ng Diyos. Ang mga sumpang ito ay nagdala ng takot sa puso ni Cain, at kahit sa kanyang pagkakalayo, pinrotektahan pa rin siya ng Diyos mula sa mga nais na maghiganti. Mula sa puntong ito, ang kasamaan ay nagsimulang lumaganap. Ang mundo ay puno ng karahasan at kasakiman, bawat isa ay nabubuhay para sa sariling layunin, kinalilimutan ang Diyos at ang kanyang mga utos. Subalit, sa kabila ng paglaganap ng kasamaan, hindi nawala ng pag-asa ang Diyos para sa sangkatauhan. Kahit sa gitna ng kasamaan, nanatili ang kanyang pangako ng kaligtasan. Ito ang simula ng isang mahaba at mapait na kasaysayan ng kasalanan at pagkakahiwalay ng tao sa Diyos. Ngunit kasabay ng pagsisimula ng trahedya, nagsimula rin ang plano ng Diyos para sa pagtubos. Sapagkat sa bawat pagkakasala at pagkabagsak, may darating na panahon ng pagtubos, pag-asa, at bagong simula. Sa kanilang bagong buhay sa labas ng Eden, si Adan at Eva ay sinikap na bumuo ng isang pamilya sa gitna ng lupang isinumpa ng Diyos. Bagamat napalaya sa paraiso, dala pa rin nila ang alaala ng kanilang pagkakalapit sa lumikha, isang alaala na ngayon ay nagbibigay ng lungkot at pagsisisi. Sa kabila ng kanilang pagkakahiwalay sa Diyos, nagpatuloy sila sa pagtanggap ng mga biyaya. Ipinanganak sina Cain at Abel, na kalaunan ay naging mga kabataang puno ng pangarap at kakayahan. Si Cain, ang panganay, ay naging masipag na magsasaka. Sa kanyang mga palad ay umusbong ang buhay mula sa tigang na lupa, mga halamang nagdulot ng pagkain at kasaganaan sa kanilang pamilya. Samantala, si Abel, ang bunsong anak, ay minahal ang pangangalaga sa mga tupa. Sa bawat umaga, kasama niya ang kanyang kawan, pinapakain, inaalagaan, at inaakay papunta sa mga berdeng pastulan. Kapwa sila may pagmamahal sa kanilang mga gawain, at minabuti nilang ialay ang mga bunga ng kanilang paggawa bilang handog sa Diyos. Isang araw, sa gitna ng isang mabangong usok ng kanilang mga alay, bumaba ang presensya ng Diyos. Tinanggap ng Diyos ang alay ni Abel, ang pinakamalulusob at walang kapintasang mga tupa mula sa kanyang kawan. Ngunit kay Cain, ang Diyos ay walang kagalakan. Sa kabila ng kanyang paghahandog ng ani, may kulang sa puso ni Cain, walang kagalakan, walang tunay na pagsamba. At dahil dito, bumagsak ang kanyang mukha sa hinanakit at inggit. Bakit nagbago ang iyong anyo? Tanong ng Diyos. Kung mabuti ang iyong ginawa, di ba't matatanggap ka rin? Ngunit mag-ingat, sapagkat ang kasalanan ay nag-aabang sa iyong pintuan. Nais ka nitong lamunin, ngunit dapat mo itong pagtagumpayan. Ngunit sa halip na magsisi, ang puso ni Cain ay napuno ng puot laban sa kanyang kapatid. Sa kanyang isipan, tila naging kalaban si Abel sa kanyang sariling pagkakakilanlan at halaga sa pamilya. At sa bawat sandaling nagdaan, ang puot na yon ay lalong nagdilim hanggang sa hindi na niya ito napigil. Sumama ka sa akin sa bukid, Abel, yaya ni Cain isang hapon. Walang kamalay-malay sa panganib, sumunod si Abel sa kanyang kapatid. Sa kalagitnaan ng katahimikan ng bukid, sa lugar kung saan ang kanilang pamilya ay minsang nag-ani ng pagkain, bigla na lamang bumagsak ang mundo ni Abel. Isang matalim na suntok, isang malupit na hampas, at sa isang iglap, ang buhay ni Abel ay nawala sa kamay ng kanyang kapatid. Sumigaw ang lupa. Ang dugong walang sala ay bumuhos sa alikabok. Tumayo si Cain, hawak pa ang kasangkapan ng kamatayan, ngunit ang kanyang puso ay wala ng galak. Bagkus, isang malamig na kahungkagan ang bumalot sa kanya. Noon, narinig niya ang tinig ng Diyos, ngunit hindi ito tinig ng galit, kundi ng kalungkutan at pangungutya. Nasaan ang iyong kapatid, Cain? Tanong ng Diyos. Hindi ko alam. Ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Tugon niya, puno ng pagkakaila at pagtanggi. Ngunit tinig ng katotohanan ang sumagot, naririnig ko ang dugo ng iyong kapatid na sumisigaw mula sa lupa. Ano itong iyong ginawa? Sa oras na yon, ang bigat ng kanyang kasalanan ay bumagsak sa kanyang balikat, at siya'y kinondena ng Diyos. Mula ngayon, ikaw ay magiging palaboy sa lupa, walang tahanan, walang pahinga. Kahit saan ka magpunta, hahanapin ka ng sumpa ng dugo ni Abel. Napakabigat ng aking kasalanan. Higit pa sa kaya kong tiisin.
Ang sino mang makakita sa akin ay tiyak na papatayin ako, wika ni Cain sa takot at pagsisisi. Ngunit, sa kabila ng krimen kanyang ginawa, ipinakita pa rin ng Diyos ang kanyang awa. Nilagyan ng Diyos ng tanda si Cain upang walang sinuman ang pumatay sa kanya. Sapagkat, sa kabila ng kanyang pagiging mamamatay, si Cain pa rin ay anak ng Diyos. Mula sa puntong iyon, si Cain ay naging isang palaboy. Lumayo siya sa kanyang pamilya, nagtungo sa lupaing tinatawag na Nod, sa silangan ng Eden. Doon, sinikap niyang bumuo ng sariling buhay. Itinayo niya ang isang lungsod at pinalaki ang kanyang angkan, mga taong pinalayo rin ng kanilang kasalanan mula sa Diyos. Ang bawat hakbang ni Cain sa alikabok ay nagdala ng bakas ng sumpa, at ang kanyang mga anak ay lumaki sa lupang hindi tinatanggap ng Diyos. Habang si Cain ay nabubuhay sa kanyang sariling pagkakakulong, si Adan at Eva ay pinatahimik ng sakit ng pagkawala ng kanilang anak. Ngunit, sa kabila ng trahedya, dumating ang isang bagong simula. Binigyan sila ng Diyos ng isa pang anak na lalaki, na pinangalanan nilang Seth, sapagkat sinabi ni Eva, binigyan ako ng Diyos ng isa pang supling kapalit ni Abel. Mula kay Seth, nagpatuloy ang linya ng mga taong nanatiling tapat sa Diyos. Sila ang nagdala ng pag-asa sa mundo, isang maliit na sinag ng liwanag sa gitna ng madilim na panahon ng karahasan at pagkaligaw. Subalit, kahit ang sinag na iyon ay unti-unting natakpan ng pighati at kasamaan. Sa paglipas ng mga henerasyon, ang mga tao ay lalong naging masama. Nawala ang takot sa Diyos, at bawat isa'y namuhay ayon sa sariling layaw. Sa kanyang trono sa kalangitan, nakita ng Diyos ang kapangitan ng mundo. Ang bawat pag-isip at gawa ng tao ay puro kasamaan. Nagdadalamhati ako na nilikha ko pa sila, sabi ng Diyos nang may pagkalungkot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang taong naglilingkod ng buong katapatan. Si Noe ay isang lalaki na lumakad ayon sa mga utos ng Diyos, at nakita ng Diyos na siya ay matuwid sa kanyang henerasyon. Isang umaga, tinawag ng Diyos si Noe at nagsalita ng may pagkasuklam sa kasamaan ng mundo. Noe, gagawin kong bagong muli ang mundo. Lilinisin ko ito mula sa kasalanan ng tao. Gagawa ako ng isang malaking baha na lalamon sa lahat ng nabubuhay. Ngunit ikaw ay aking ililigtas. Dito nagwakas ang kabanatang ito. Sa harap ng isang panibagong pagkasira, ang mundo ay makakaranas ng isa pang pagsilang, ngunit kailangan munang dumaan sa mga alon ng pagkawasak at muling pagbangon. Sa bawat pintig ng araw, ang mga tao ay patuloy na nagpakalunod sa kasamaan. Ang lupaing minsang dinilig ng ulan ng pagpapala, ngayoy puno ng kirot at kalapastanganan. Ang bawat isa ay nabuhay sa sarili nilang layaw, kinalimutan ang Diyos, at ang bawat hakbang ay lumayo sa kanyang kalooban. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang liwanag na nagpupumilit manatiling nagniningning, si Noe, ang lalaking kinalulugdan ng Diyos. Isang umaga, habang binubungkal ni Noe ang lupa, nakarinig siya ng isang tinig mula sa kalangitan, tinig ng lumikha na muling nakikipag-usap sa kanyang mga nilalang. Noe, tawag ng Diyos, ang mundo ay puno ng kasamaan. Hindi ko na matiis ang kanilang karahasan at kasalanan. Gagawin kong bagong muli ang lupa sa pamamagitan ng isang baha na lilipol sa lahat ng laman, ngunit ikaw at ang iyong pamilya ay ililigtas ko. Nanlumo si Noe, ngunit ang takot ay pinalitan ng pananampalataya. Ano po ang nais ninyong gawin ko, Panginoon? Tanong ni Noe nang may kababaang loob. Gumawa ka ng isang arko, utos ng Diyos, at nagsalaysay ng detalyadong plano, ang laki, taas, at mga materyales na gagamitin. Punuin mo ito ng mga peres ng bawat uri ng hayop. Isama mo rin ang iyong asawa, mga anak, at kanilang mga asawa, sapagkat mula sa inyong mga supling, muling tutubo ang buhay sa mundo. Tumaas ang mga kilay ng mga tao nang makita nila si Noe at ang kanyang pamilya na nagsisimulang mag-ipon ng mga kahoy. Ano ba nang ginagawa ni Noe? Siya ba'y nasiraan ng bait? Tanong ng ilan habang pinagmamasdan siya. Ngunit hindi na tinag si Noe. Alam niya na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Buong lakas at tiyaga nilang itinayo ang arko sa kabila ng mga panlalait at pangungutya ng mga tao. Habang patuloy na itinatayo ang arko, nagsimulang dumating ang mga hayop, mga leon, elepante, mga ibon mula sa himpapawid at mga hayop mula sa kalaliman ng kagubatan. Sa bawat peres na dumating, lalo pang naramdaman ni Noe ang bigat ng responsibilidad at ang kawalang pag-asa ng mga tao sa paligid.
No, paalala naman, ano ng baha ang sinasabi mo? Hindi pa nga bumubuhos ang ulan sa loob ng maraming taon, pagtawanan nila. May panahon para magsisi. Ang Diyos ay mapagpatawad sa mga lumalapit sa Kanya, tugon ni Noe, ngunit binina ang mga tao sa Kanyang pakiusap. Dumating ang araw na natapos ang arko. Ibinigay ni Noe ang huling tawag para sa pagsisisi, ngunit sa kanilang pagtanggi, nagpasya na siyang pumasok sa loob ng arko kasama ang kanyang pamilya at ang mga hayop. Isinara nila ang pinto ng arko, isang pinto na hindi na muling magbubukas para sa mga hindi naniniwala. Sa kabila ng katahimikan, isang biglaang bugso ng hangin ang pumuno sa paligid at nagsimulang bumuhos ang ulan. Hindi lamang ito ulan na tila'y patak ng tubig, kundi tila mga balde-baldeng tubig na itinapon mula sa kalangitan. Pagkalipas ng maraming araw, unti-unting tumigil ang ulan at nagsimulang humupa ang baha. Napatigil ang arko sa tuktok ng isang bundok, ang bundok ng Ararat. Dahan-dahang bumaba ang tubig, at sa ika-10 buwan, sumilip ang mga ulunan ng bundok. Pagkaraan ng 40 araw, nagpadala si Noe ng isang uwak upang maghanap ng tuyong lupa, ngunit ito'y nagpalipat-lipat lamang. Nagpadala naman siya ng isang kalapati, ngunit bumalik ito sapagkat wala pa ring masulingan. Muling naghintay si Noe at muling pinalipad ang kalapati. Sa pagbabalik nito, may bitbit na isang sariwang dahon ng oliba, tanda na ang tubig ay humupa na. Sa ikatlong beses, pinalipad ni Noe ang kalapati, at hindi na ito bumalik pa. Muling bumaba ang kapayapaan sa puso ni Noe. Alam niyang oras na upang muling simulan ang lahat. Nang bumukas ang arko, bumaba ang mga hayop, mga bagong simula ng buhay sa mundo. Pati na rin si Noe at ang kanyang pamilya, humakbang sa bagong lupain, binabalot ng bagong pag-asa. Itinayo ni Noe ang isang altar at nag-alay ng handog ng pasasalamat sa Diyos. Sa harap ng nagliliyab na usok ng handog, sinabi ng Diyos, hindi ko na muling lilipulin ang buong mundo gamit ang tubig. Ang bahang ito ay hindi na muling mangyayari. Sa halip, ipapakita ko sa inyo ang tanda ng aking pangako. At nagpakita ang Diyos ng isang napakagandang bahaghari sa kalangitan. Tuwing makikita ninyo ang bahagharing ito, maalala ninyo ang aking pangako, ang bagong tipan ng kapayapaan at pag-asa. Ang sangkatauhan ay magpapatuloy, at kahit magkamali pa sila, hindi ko na sila muling lilipulin ng ganitong paraan. Simula noon, ang bawat paglitaw ng bahaghari ay naging tanda ng bagong tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Bagaman nasira ang mundo dahil sa kasalanan, laging may pag-asa sa muling pagsilang at sa mga pangako ng lumikha. Ang pamilya ni Noe ay namuhay ng may takot sa Diyos, nagtayo ng kanilang pamayanan at nagsimulang muling punuin ang mundo ng buhay. Mula kay Sem, Ham, at Japheth, ang 3 anak ni Noe, nagmula ang iba't ibang lahi na kumalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit, sa paglipas ng panahon, sa kabila ng bagong simula, ang kasalanan ay muling lumitaw sa puso ng tao. At sa muling pagdami ng sangkatauhan, dumating din ang muling pagkahulog ng kanilang moralidad. Ito ang simula ng isang bagong yugto, kung saan ang Diyos ay pumili ng isang tao upang maging pinagmulan ng kanyang bagong bayan, ang tao na tatawaging ama ng maraming bansa. At mula sa kanyang lahi ay darating ang isa na muling magbabalik ng sangkatauhan sa presensya ng Diyos. Habang muling dumami ang tao sa daigdig, nagsimulang magkalat ang iba't ibang tribo at lahi mula sa mga anak ni Noe. Ang bawat bayan ay nagtatag ng kanilang kultura at mga Diyos-Diyosan. Ang mundo ay muling nahulog sa kalituhan at pagsamba sa mga huwad na Diyos. Sa gitna ng kanilang kasamaan, isang tao ang pinili ng Diyos upang maging simula ng kanyang plano para sa kaligtasan, si Abram, isang lalaking mula sa Ur ng mga Kaldeo. Isang gabi, habang si Abram ay nakaupo sa kanyang tahanan, narinig niya ang tinig ng Diyos, mas malinaw pa kaysa sa anumang ingay ng kagubatan o bulong ng hangin. Abram, iwanan mo ang iyong bayan, ang iyong mga kamag-anak, at ang bahay ng iyong ama. Pumunta ka sa lupain na aking ituturo sa iyo. Gagawin kitang isang dakilang bansa, pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Bagaman hindi pa niya alam kung saan siya dadalhin, tumayo si Abram, ibinalot ang kanyang mga ari-arian, at sinimulan ang kanyang paglalakbay kasama ang kanyang asawang si Sarai, ang kanyang pamangkin na si Lot, at ang kanyang mga lingkod. Sa bawat hakbang, iniwan nila ang kanilang komportableng buhay, piniling sumunod sa isang Diyos na hindi pa nila lubos na nakikilala. Ngunit si Abram ay hindi nagtanong o nag-alinlangan.
Sa kanyang puso, alam niya na ang Diyos ay may dakilang plano para sa kanyang buhay. Pagdating nila sa lupain ng Kanaan, ang Diyos ay muling nagsalita, "Ito ang lupain na aking ibibigay sa iyong mga inapo. Ang iyong lahi ay magiging kasing dami ng mga bituin sa kalangitan at ng mga butil ng buhangin sa dalampasigan." Nagpatira pa si Abram at nagtayo ng altar para sa Diyos, isang tanda ng kanyang pananampalataya at pasasalamat. Subalit habang dumarami ang mga taon, si Abram at si Sarai ay nanatiling walang anak. Tinanong ni Sarai, "Abram, paano matutupad ang pangakong ito kung wala tayong supling?" Dumating sa kanila ang pagdududa, at iminungkahi ni Sarai na magkaroon ng anak si Abram sa pamamagitan ng kanyang aliping si Hagar. Mula kay Hagar, ipinanganak si Ismael, isang bata na magiging simula ng isang malakas na bansa, ngunit hindi siya ang anak ng pangako. Ang kaguluhan ay sumiklab sa kanilang tahanan, sapagkat nagsimulang umusbong ang puot sa pagitan ni Hagar at Sarai. Bagaman si Ismael ay minahal ni Abram, alam niyang hindi pa rin natutupad ang ipinangako ng Diyos. Isang araw, sa kanyang 19 na taon, muling nagpakita ang Diyos kay Abram. "Abram, mula ngayon tatawagin kang Abraham, sapagkat gagawin kitang ama ng maraming bansa. At si Sarai, tatawagin mong Sara, sapagkat mula sa kanya ay isisilang ang anak ng pangako. Naway si Ismael na lang po ang maging bunga ng inyong pangako," pakiusap ni Abraham, sapagkat hindi niya maisip na ang kanyang asawang si Sara, na noon ay 70 taong gulang na, ay magdadalang tao pa. "Hindi," sagot ng Diyos ng may katiyakan. "Ang iyong asawa, si Sara, ay magsisilang ng isang anak na lalaki, at tatawagin mo siyang Isaac. Ang aking tipan ay ipapasa sa kanya at sa kanyang mga supling. At si Ismael ay aking pagpapalain at gagawin ko siyang ama ng 12 prinsipe, ngunit ang tipan ko ay sa lahi ni Isaac magmumula." Nagpatira pa si Abraham, nanginginig sa takot at kasiyahan. Matapos ang ilang buwan, sa kabila ng katandaan ni Sara, naganap ang himala. Sa kanilang tent, narinig ang iyak ng isang sanggol na nagpuno ng kanilang puso ng saya at pasasalamat. Si Isaac, ang anak ng pangako, ay dumating sa kanilang buhay, isang paalala ng katapatan ng Diyos sa kabila ng lahat ng pagdududa. Lumaki si Isaac bilang tanging minamahal na anak ni Abraham at Sara. Isang araw, matapos ang ilang taon, muli na namang sinubok ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham. "Dalhin mo si Isaac, ang iyong kaisa-isang anak, at ihandog mo siya bilang alay sa bundok na aking ituturo." Nanlamig ang dugo ni Abraham. Paano ito magagawa ng Diyos? Ito ba ang batang ipinangakong magdadala ng tipan? Ngunit sa kabila ng lahat, tahimik niyang sinunod ang utos. Sa kanilang paglalakbay patungo sa bundok, nagtanong si Isaac, "Ama, narito na po ang kahoy at ang apoy, ngunit nasaan ang kordero para sa alay?" Ngumiti si Abraham, pilit itinatago ang bigat sa kanyang puso. "Ang Diyos mismo ang magbibigay ng kordero, anak." Pagdating sa ituktok ng bundok, itinali ni Abraham ang mga kamay ni Isaac at inilagay sa altar. Habang itinaas ang kanyang kamay na may hawak na punyal, biglang narinig ang isang tinig, "Abraham, huwag mong saktan ang bata. Ngayon ay alam kong ikaw ay tapat at handang isuko ang lahat para sa akin." Nang lingunin ni Abraham ang kanyang paligid, nakita niya ang isang lalaking tupa na nakasabit ang mga sungay sa isang puno. Agad niyang kinuha ito at inihandog sa halip na si Isaac. Mula sa bundok na iyon, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pangako, "Pagpapalain kita at ang iyong lahi. Sa pamamagitan ng iyong angkan, lahat ng bansa sa mundo ay makakatanggap ng pagpapala." Bumalik si Abraham at Isaac sa kanilang tahanan ng may bagong sigla at pananampalataya. Alam nila na ang Diyos ay hindi magpapatumpik-tumpik sa kanyang mga pangako. Lumipas ang maraming taon, si Isaac ay lumaking may matatag na pananampalataya tulad ng kanyang ama. Nakapag-asawa siya ng isang babaeng nagngangalang Rebecca, at sa pamamagitan ng kanilang pagsasama, ipinanganak ang kambal na sina Esau at Jacob. Subalit, mula sa pagkabata pa lamang, malinaw na may plano ang Diyos para kay Jacob. Sa kabila ng kanyang pagiging bunso at madalas na pagtataksil kay Esau, si Jacob ang magiging tagapagmana ng pangako ng Diyos. Mula sa kanyang mga anak ay magmumula ang 12 tribo ng Israel, at sa bawat henerasyon, ang plano ng Diyos ay lalong luminaw. Ang kasaysayan ng pamilya ni Abraham ay hindi puno ng perpektong mga buhay. Maraming pagsubok at pagkakamali, ngunit sa bawat pagkahulog,
naroon ang Diyos upang ituwid ang kanilang landas. Ang bawat hakbang nila ay patungo sa isang dakilang layunin, isang pangakong darating sa isang araw sa pamamagitan ng kanilang lahi, isang Mesyas na magdadala ng tunay na kapayapaan at kaligtasan. Mula sa lahi ni Jacob ay dumating si Jose, ang paboritong anak. Ang kanyang mga kapatid, puno ng inggit, ay nagbenta sa kanya bilang alipin patungo sa Ehipto. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagdurusa, iniligtas ng Diyos si Jose at ginawa siyang tagapamahala sa Ehipto. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan at pananampalataya, nailigtas niya hindi lamang ang Ehipto mula sa taggutom, kundi pati ang kanyang buong pamilya. Muling nagkasama ang angkan ni Jacob, at sa Ehipto, sila'y nanirahan at dumami, itinatag ang lahi na magsisilbing haligi ng mga pangako ng Diyos. Ang bawat yugto ng kanilang buhay ay puno ng pagsubok at tagumpay. Ngunit sa lahat ng ito, isang bagay ang malinaw, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, at ang kanyang plano ay laging magaganap kahit pagaano katagal ang paghihintay. Mula sa salinlahi ni Abraham, ipinanganak si Isaac na nagdala ng pangako sa susunod na henerasyon. Si Isaac at ang kanyang asawa, si Rebecca, ay matagal na naghintay upang magkaanak. Ngunit sa kanilang pagtitiis, pinagpala sila ng kambal na sina Esau at Jacob. Sa kabila ng kanilang pagiging magkapatid, ang kanilang pagkakaiba ay malinaw pa sa sikat ng araw, si Esau, isang mabagsik na mangangaso, at si Jacob, isang tahimik na tao na mas madalas manatili sa tolda. Isang araw, habang nagluluto ng masarap na sabaw si Jacob, dumating si Esau mula sa pangangaso, hapong-hapo at gutom na gutom. "Bigyan mo ako ng sabaw na yan, Jacob. Mamamatay na ako sa gutom," sabi ni Esau. Umisi si Jacob, ang isip ay mabilis na nagplano. "Ibenta mo muna sa akin ang iyong karapatang panganay, at ibibigay ko sa iyo ang sabaw." Sa isang iglap ng kahinaan at pagkasakim, isinumpa ni Esau ang kanyang karapatan para sa isang mangkok ng sabaw. Mula sa araw na yon, nagsimulang kumilos ang plano ng Diyos kay Jacob. Ngunit hindi natapos doon ang kanyang mga panlilinlang. Sa tulong ng kanyang inang si Rebecca, nilinlang din ni Jacob ang kanyang amang si Isaac upang makuha ang basbas ng pagiging tagapagmana ng angkan, isang biyayang nagdulot ng galit kay Esau. Upang maiwasan ang kamatayan sa kamay ng kapatid, pinataka si Jacob sa tahanan patungo sa lupain ng kanyang tiyuhing si Laban. Sa lupain ni Laban, natutunan ni Jacob ang halaga ng pagtitiis at sakripisyo. Na-inlove siya sa magandang anak ni Laban na si Raquel at nagsilbi ng 7 taon bilang bayad para makuha ang kanyang kamay. Ngunit sa gabi ng kasalan, nilinlang siya ng kanyang tiyuhin, ipinasalubong kay Jacob si Leah, ang nakatatandang kapatid ni Raquel. Nagalit si Jacob, ngunit napagkasunduan nilang maglingkod pa siya ng karagdagang 7 taon upang makuha rin si Raquel. Mula kay Leah, kay Raquel, at sa kanilang mga alipin na sina Zilpa at Bilha, ipinanganak ang 12 anak na lalaki ni Jacob, ang magiging mga ninuno ng 12 tribo ng Israel. Ang bawat anak ay may kani-kanyang ugali at pakikitungo, ngunit ang kapalaran ng isa sa kanila, si Jose, ay lubhang naiiba. Si Jose, ang bunso sa mga anak ni Raquel, ay naging paborito ni Jacob. Binigyan siya ng isang makulay na balabal na nagpapahiwatig ng kanyang pagkiling. Ngunit ang pabor na iyon ay nagtanim ng puot at inggit sa puso ng kanyang mga kapatid. Pinapatay ni Jose ang oras sa pagsasalaysay ng mga panaginip kung saan siya'y itinatanghal ng Diyos bilang higit sa kanila, at ang kanyang mga kapatid ay yumuyuko sa kanya. Ang kanyang mga salitang ito ay tila mga tinik sa kanilang mga tainga. Sa isang araw ng pagpapastol, isang plano ang nabuo sa kanilang isip. "Patayin natin si Jose," sabi ng isa sa kanila. "Makikita natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Ngunit ang panganay na si Ruben, sa kabila ng galit, ay nagmakaawang huwag patayin si Jose. "Ihulog natin siya sa balon na walang tubig. Huwag natin siyang kitlan ng buhay." Ibinulid nila si Jose sa malalim na balon at iniwan doon, nanginginig sa takot at sakit. Ngunit habang nagpapahinga sila, dumating ang isang pangkat ng mga mangangalakal na naglalakbay patungong Ehipto. Mabilis na nag-isip ang isa pa nilang kapatid, si Judah. "Ibenta natin siya. Ano ang pakinabang natin kung papatayin natin siya? Sa ganitong paraan, wala tayong kasalanan ng kanyang dugo." Sa halagang 20 pirasong pilak, ipinagbili nila si Jose at siya'y dinala patungong Ehipto.
Sa kanilang pagbabalik sa kanilang ama, inilubog nila ang makulay na balabal ni Jose sa dugo ng isang kambing at sinabing, "Ama, natagpuan namin ito." Tila sinakmal ng mabangis na hayop si Jose. Si Jacob, sa kanyang pagkabigo at lungkot, ay napunit ang kanyang kasuotan at tumangis. "Ang aking anak, ang aking mahal na anak, wala na siya." Iyon ay ang simula ng mahabang taon ng pighati ni Jacob, isang sakit na hindi man lang maibsan ng kanyang mga natitirang anak. Sa kabilang dako, dinala si Jose sa Egipto, kung saan siya ay ipinagbili kay Potiphar, isang mataas na opisyal sa palasyo ng paraon. Sa kabila ng kanyang pagkaalipin, ang Diyos ay hindi iniwan si Jose. Binyayaan siya ng karunungan at kakayahan, at unti-unti siyang pumanhik sa posisyon bilang katiwala ng lahat ng ari-arian ni Potiphar. Ngunit isang araw, nilapitan siya ng asawa ni Potiphar at tinukso upang makiapid. "Sumiping ka sa akin," anya, ngunit si Jose ay mariing tumanggi. "Paano ko gagawin ang ganitong kasalanan laban sa Diyos at sa aking amo?" Sa galit at kahihiyan, gumawa ng kasinungalingan ang babae at sinabi kay Potiphar na si Jose ay nagtangka sa kanya. Bilang parusa, si Jose ay ipinakulong sa isang madilim na bilangguan. Ngunit kahit sa kadiliman ng piitan, ang kamay ng Diyos ay naroon. Pinagpala si Jose ng katalinuhan at pag-asa, at ginamit siya ng Diyos upang ipaliwanag ang mga panaginip ng kanyang kapwa bilanggo, isang tagasilbi ng hari at isang panadero. Ang bawat paliwanag ay naganap at nabalitaan ito ng paraon. Isang araw, nagkaroon ng mga kakaibang panaginip ang paraon na walang sinumang matalinong tao o mangkukulam sa kanyang kaharian ang makapagbigay ng kasagutan. Dalhin si Jose mula sa bilangguan, utos ng paraon. Sa harap ng trono, ipinaliwanag ni Jose ang 7 taong kasaganaan at 7 taong taggutom na paparating, at nagbigay siya ng payo sa hari kung paano ihanda ang kaharian para sa mga taon ng gutom. Sa gulat ng lahat, itinaas si Jose bilang pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa Egipto. Siya ang naging tagapagligtas ng Egipto mula sa taggutom, at ang kanyang pangalan ay nagbigay galang sa bawat bibig sa lupain. Nang dumating ang mga taon ng taggutom, naramdaman ng kanyang mga kapatid sa Kanaan ang matinding gutom. Sa utos ni Jacob, bumaba sila sa Egipto upang bumili ng pagkain. Walang kamalay-malay na ang matipunong tagapamahala na kanilang kinakausap ay si Jose, ang kapatid na minsang ibinenta nila sa pagkaalipin. Nang makilala ni Jose ang kanyang mga kapatid, ang kanyang puso ay tila nadurog at muling nabuo. Pinaglabanan niya ang galit at puot, at sa halip pinili niyang ipakita ang pag-ibig at pagpapatawad. Sa kanilang muling pagkikita, ipinahayag ni Jose ang kanyang pagkakakilanlan, at nagyakapan sila sa mga luha ng pagsisisi at kapatawaran. "Ang ginawa ninyo laban sa akin ay binalak nyo para sa kasamaan," sabi ni Jose. Ngunit ginamit ito ng Diyos para sa ikabubuti, upang mailigtas ang marami sa taggutom na ito. Sa huli, inilipat ni Jose ang buong angkan ni Jacob patungo sa Egipto, kung saan sila ay namuhay ng sagana at panatag sa lupain ng Goshen. Ang kanilang kasaysayan ay puno ng kirot at pagsubok, ngunit sa bawat pait ay naroon ang kamay ng Diyos, gabayan sila patungo sa katuparan ng kanyang mga pangako. Sa loob ng maraming taon, ang mga anak ni Israel, ang mga inapo ni Jacob, ay dumami at lumakas sa Egipto. Ang maliit na pangkat na dating dumating bilang mga dayuhan ay naging malaking sambayanang pinangalan ng Israel. Sa paglipas ng mga henerasyon, nakalimutan ng bagong paraon ang kabutihan ni Jose at ang kanyang naiambag sa Egipto. Nakita ng hari ang mga Israelita bilang banta sa kapangyarihan ng kanyang kaharian, kaya nagbigay siya ng kautusan, gawin silang mga alipin at pahirapan sila sa paggawa ng mga ladrilyo at pagtatayo ng kanyang mga palasyo. Ngunit sa kabila ng mga pasakit, patuloy na dumarami ang mga Israelita. Ang puot at takot ng paraon ay nagdulot ng isang malupit na kautusan. Lahat ng sanggol na lalaki na ipapanganak sa mga Israelita ay dapat itapon sa ilog Nilo upang mamatay. Sa gitna ng pangil ng kamatayan, ipinanganak ang isang sanggol na nagbigay liwanag sa isang ina sa kanyang kalungkutan. Sa loob ng 3 buwan, itinago ng ina ang kanyang anak. Ngunit nang hindi na niya ito mapangalagaan, gumawa siya ng isang maliit na basket mula sa mga tambo, pinahiran ng alkitran at bitumen upang hindi lumubog, at maingat na inilagay ang kanyang anak sa loob. Dinala niya ang basket sa pampang ng ilog Nilo at pinakawalan ito sa tubig, umaasa sa awa ng Diyos para sa buhay ng kanyang anak.
Habang dumadaloy ang basket, ang kapatid ng sanggol na si Miriam ay palihim na sumunod. Ang agos ng ilog ay dinala ang basket sa harapan ng prinsesa ng Ehipto, ang anak na babae ng paraon, na naliligo sa ilog kasama ang kanyang mga alalay. Nang makita ang basket, pinaahon ito ng prinsesa at nang buksan, natagpuan ang sanggol na umiiyak. Isang sanggol na Hebreo, bulalas ng prinsesa, ngunit sa halip na itapon ito, naawa siya at kinupkop ang sanggol. Biglang lumabas mula sa mga damuhan si Miriam. Kung ibig po ninyo, hahanapan ko kayo ng isang babaeng Hebreo na maaaring magpasuso sa bata, alok niya. Gawin mo yon, sagot ng prinsesa. Dinala ni Miriam ang sanggol pabalik sa kanyang sariling ina. Palakihin mo ang batang ito para sa akin, utos ng prinsesa sa ina ng bata. At sa gayon, pinalaki ng ina si Moises sa ilalim ng proteksyon ng palasyo ng Ehipto. Sa kanyang paglaki, binalik si Moises sa prinsesa at naging anak niya, isang prinsipe ng Ehipto, ngunit sa kanyang puso, hindi niya nakalimutan ang kanyang lahi at pinagmulan. Isang araw, nakita ni Moises ang pagdurusa ng kanyang mga kababayan sa kamay ng mga Egyptyo. Nakita niya ang isang Hebreo na pinarurusahan ng labis ng isang tagapagbantay ng Ehipto. Sa tindi ng kanyang galit, pinalo ni Moises ang tagapagbantay hanggang sa mamatay ito. Agad niyang inilibing ang bangkay sa buhangin, ngunit ang ginawa niya ay nalaman ng paraon. Natakot si Moises para sa kanyang buhay, kaya siya ay tumakas patungong Midian, isang malayong lupain sa disyerto. Sa Midian, si Moises ay nanirahan bilang isang simpleng pastol. Dito, nakatagpo niya si Zipporah, ang anak ng punong saserdote ng Midian, at sila ay nagpakasal. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang dating buhay bilang prinsipe ng Ehipto ay tila isang malayong alaala na lamang. Ngunit isang araw, habang inaalagaan niya ang kanyang mga tupa sa bundok ng Sinai, isang kakaibang tanawin ang umakit sa kanyang pansin. Isang mababangong palumpong ang nagliliyab sa gitna ng disyerto, ngunit sa kabila ng apoy, hindi nasusunog ang mga dahon. Lumapit si Moises sa kanyang pagkamangha, at narinig niya ang tinig ng Diyos mula sa gitna ng apoy. "Moises, Moises!" "Narito po ako," tugon ni Moises, nanginginig sa kaba at pagdalang. "Huwag kang lalapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat ang lugar na iyong tinatayuan ay banal na lupa," wika ng Diyos. "Ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Narinig ko ang sigaw ng aking bayan sa Ehipto, at dumating ako upang iligtas sila mula sa kanilang pagkaalipin. Ipadadala kita sa paraon upang ilabas ang aking bayan mula sa Ehipto. Naririnig kita, Panginoon, ngunit sino po ba ako para humarap sa paraon? Paano nila ako paniniwalaan?" tanong ni Moises na puno ng pagdududa. "Ako'y isa sa iyo. Sasabihin mo sa kanila na ako ang Yahweh ang nagsugo sa iyo. Dadalhin kita sa harap ng paraon at sa pamamagitan mo, ipapakita ko ang aking kapangyarihan." Nag-aatubili pa rin si Moises. "Panginoon, hindi ako magaling magsalita. Ang kapatid mong si Aaron ay sasama sa iyo. Siya ang magsasalita para sa iyo. Ngayon, humayo ka at gawin ang ipinag-uutos ko." Mula sa disyerto ng Midian, bumalik si Moises sa Ehipto kasama si Aaron. Sa kanilang pagdating, humarap sila sa paraon at sinabi ang mensahe ng Diyos, "Hayaan mong makaalis ang aking bayan upang makapaglingkod sila sa akin sa ilang." Ngunit tiningnan sila ng paraon ng may galit at pagtawa. "Sino ang Diyos na ito upang ako'y makinig sa kanya? Hindi ko papayagan ang inyong bayan na umalis." Sa halip na sumunod, dinagdagan pa ng paraon ang pasanin ng mga Israelita. Ipinag-utos niya na dagdagan ang kanilang gawain sa paggawa ng ladrilyo, ngunit walang palayok na ibibigay para sa kanila. Ang pagdurusa ng mga tao ay dumoble, at nagsimula silang mawalan ng pag-asa. Ngunit ipinadala ng Diyos ang kanyang mga tanda upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ng Ehipto. Sa pamamagitan ni Moises, pinaulanan niya ng mga salot ang buong Ehipto, ang pagdating ng mga palaka, kuto, langaw, pagkamatay ng mga hayop, mga sugat sa balat, buhos ng yelo, pagsalakay ng balang, 3 araw ng kadiliman, at sa wakas, ang pinakamalupit na parusa, ang kamatayan ng bawat panganay sa bawat bahay ng Ehipsyo. Bago dumating ang huling salot, iniutos ng Diyos sa bawat pamilya ng Israelita na maghanda. Kumuha sila ng isang batang kordero, walang kapintasan, at patayin ito. Ang dugo ng kordero ay ipinahid sa mga hamba ng kanilang mga pinto,
tanda na lilisanin ng kamatayan ang kanilang tahanan. Ang karne ng kordero ay kanilang kinain ng mabilis, na may kasamang tinapay na walang pampaalsa at mapait na gulay, sapagkat ito ay magiging gabi ng kanilang paglaya, ang Paskwa. Nang dumating ang hating gabi, pumasok ang anghel ng kamatayan sa buong Ehipto. Ang bawat tahanan ng Egyptyo ay nagluksa, ngunit ang mga tahanan ng mga Israelita ay hindi tinamaan ng salot. Sa wakas, sa tindi ng pighati at takot, sumigaw ang paraon, "Umayo na kayo! Iwanan niyo na ang Ehipto. Magsilayas kayong lahat." Sa pamumuno ni Moises, ang mga Israelita ay naglakbay palayo sa Ehipto. Tumawid sila sa gitna ng pulang dagat, na hinawi ng Diyos upang bigyan sila ng daan. Sa kanilang likuran, hinabol sila ng hukbo ng paraon, ngunit nang isara ng Diyos ang mga tubig, nilamon ang mga ito ng dagat. Ang mga Israelita ay ligtas na nakatawid at sa kabilang panig, sila'y umawit ng papuri sa Diyos. Ngunit ang kanilang paglalakbay ay hindi natapos doon. Ang ilang ay naging kanilang bagong tahanan sa loob ng 40 taon, isang panahon ng pagsubok, paghihirap at pagsasanay. Sa bundok ng Sinai, tinanggap ni Moises ang 10 utos, mga batas na gagabay sa kanilang buhay bilang bayan ng Diyos. Subalit, sa kanilang kawalan ng pasensya, muling lumayo ang kanilang puso sa Diyos. Nililok nila ang isang gintong guya at sinamba ito, kinalimutan ang kabutihan ng Diyos na nagligtas sa kanila. Sa kabila ng kanilang paulit-ulit na pagkakasala, hindi sila iniwan ng Diyos. Sa bawat hakbang sa disyerto, ang ulap sa umaga at ang haliging apoy sa gabi ang nagsilbing gabay ng presensya ng Diyos. Ang kanilang pakikipagsapalaran ay hindi natapos sa ilang, sapagkat ang pangako ng isang bagong tahanan, isang lupain ng kasaganaan, ay patuloy na nakalaan para sa kanila. Pagkaraan ng 40 taon ng paglalakbay sa ilang, narating na ng mga Israelita ang mga hangganan ng lupang pangako, ang lupaing ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi. Mula sa tuktok ng bundok ng Pisga, tiningnan ni Moises ang malawak na lupaing umaabot hanggang sa malalayong kabundukan at kapatagan ng Kanaan. Bagaman pinaunahan niya ang mga Israelita sa napakahabang paglalakbay, hindi siya pinahintulutang makapasok sa lupain ito dahil sa kanyang pagkakasala sa Kadesh. "Moises, ikaw ay aking lingkod at kaibigan," sabi ng Diyos. "Ngunit dito na magwawakas ang iyong paglalakbay. Hindi mo tatawirin ang ilog upang marating ang lupang pangako, ngunit mula rito'y makikita mo ang bayan na aking ipinangako sa iyong mga ninuno." Matahimik na tinanggap ni Moises ang hatol ng Diyos. Sa kabila ng kanyang pagnanasa, nalaman niyang mayroon ng bagong pinuno na mamumuno sa mga tao. Isang malakas at matapang na mandirigma, Joshua, ang anak ni Nun, ang itinakda ng Diyos upang akayin ang Israel sa kanilang panibagong yugto. Matapos magpaalam kay Moises, si Joshua ay itinanghal na pinuno at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, pinangasiwaan niya ang pagtawid ng buong bayan sa Ilog Jordan. Habang umaapaw ang tubig ng ilog, sinabi ng Diyos kay Joshua, "Hawakan ng mga pari ang kaba ng tipan at unahang tumawid. Sa kanilang pagtapak sa tubig, mahahawi ito at ang inyong daraanan ay matutuyo." At sa mismong paraan na nilikha ng Diyos ang daan sa pulang dagat, ang Ilog Jordan ay humati at binigyan ng daan ang bayan ng Israel upang pumasok sa Kanaan, ang lupain ng pangako. Ngunit ang pag-angkin ng lupain iyon ay hindi magiging madali. Ang Kanaan ay pinaninirahan ng malalakas na bayan na may matitibay na pader at magigiting na mandirigma. Ang una nilang pagsubok ay ang lungsod ng Jericho, na may napakataas at makakapal na pader. Sa halip na sumalakay gamit ang kanilang mga sandata, iniutos ng Diyos kay Joshua ang kakaibang estratehiya. "Lumigid kayo sa lungsod, 1 beses sa isang araw sa loob ng 6 na araw. Sa ika-7 araw, lumigid kayo ng 7 beses at sa huli, magpatunog kayo ng mga trompeta at sumigaw ng buong lakas." Sa hudyat ni Joshua, ginawa ng bayan ng Israel ang sinabi ng Diyos. Sa ika-7 araw, sa kanilang ika-7 pag-ikot, sabay-sabay nilang pinatunog ang mga trompeta at sumigaw ng buong lakas. Ang mga pader ng Jericho, na pinaniniwala ang hindi matitinag, ay gumuho ng parang mga papel na sinira ng bagyo. Mabilis nilang sinalakay ang lungsod at nilipol ang lahat ng nandoon, isang tanda ng kanilang pag-angkin sa lupang pangako. Pagkaraan ng pagkapanalo sa Jericho, sinundan pa nila ito ng maraming labanan upang sakupin ang iba pang lungsod sa Kanaan.
Nakipagtuo sila sa mga haring Amorita, mga Kananyo, at Heteo. Sa bawat laban, ang Diyos ang kanilang naging sandigan at tagapagtanggol. At dahil sa tulong ng Diyos, ang lupang pangako ay kanilang naangkin, isa-isang pinamigay ni Josue ang mga lupain sa bawat tribo ng Israel ayon sa kanilang bahagi. Sa pagtatapos ng kanyang misyon, tinipon ni Josue ang buong Israel at muling pinaalalahanan sila ng pangako ng Diyos. Sambahin niyo ang Diyos ng buong puso at kaluluwa. Huwag kayong lumingon sa mga Diyos-Diyosan ng inyong mga kalaban. Sapagkat kung lilihis kayo sa Kanya, mawawala ang biyaya at pangako na inyong tinatamasa ngayon. Ngunit, sa pagpanaw ni Josue, unti-unting naligaw ng landas ang mga Israelita. Sa halip na manatiling tapat sa Diyos, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga kalapit bansa, si Baal, si Asera, at ang iba pang Diyos ng kasaganaan. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, ang lupain ng Israel ay naging pugad ng kaguluhan at pag-aalitan. Ang bawat tribo ay namuhay ayon sa sarili nitong kalooban, at walang matibay na pamumuno upang ipagbuklod ang bansa. Sa mga panahong ito ng anarkiya, ipinadala ng Diyos ang mga hukom, mga pinunong inatasan, upang iligtas ang Israel mula sa kanilang mga kaaway at ipanumbalik ang pagsunod sa Diyos. Ang bawat hukom ay itinayo sa gitna ng krisis, mga kalalakihan at kababaihan na sinugo ng Diyos upang magdala ng katarungan at pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Isa sa mga naunang hukom ay si Deborah, isang propetang babae na may matalas na karunungan. Sa kanyang pamumuno, pinalayan niya ang Israel mula sa kamay ng malupit na haring si Jabin ng Kanaan. Sa ilalim ng pamamahala ni Deborah at ng mandirigmang si Barak, nilupig nila ang hukbo ni Sisera, ang general ng Kanaan. Ang kanilang tagumpay ay inawit sa buong Israel bilang tanda ng pagliligtas ng Diyos. Pagkatapos ni Deborah, dumating ang iba pang hukom tulad ni Gideon, isang payak na magsasaka na pinili ng Diyos upang iligtas ang Israel mula sa pagsalakay ng mga Midianita. Sa simula, si Gideon ay puno ng takot at pag-aalinlangan sa kanyang kakayahan. Ngunit sa tulong ng Diyos, pinamunuan niya ang isang maliit na hukbo laban sa libu-libong kalaban. Sa kanyang mga kamay, isang himala ang naganap sa pamamagitan ng pag-ihip ng trompeta at paghampas ng mga sulo, nalito ang mga kaaway at nagpatayan sa kanilang sarili. Mula sa pangyayaring ito, naituro ng Diyos sa mga Israelita na ang tagumpay ay hindi dumarating sa dami ng bilang o lakas ng tao, kundi sa tiwala sa kanyang kapangyarihan. Ngunit matapos ang bawat tagumpay, bumabalik pa rin ang bayan sa kanilang mga dating kasalanan. Nagpatuloy ang pag-ikot ng pagkakasala, pagsakop ng mga kaaway, at pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng mga hukom tulad ni Jefte, Samson, at Samuel. Ang bawat hukom ay nagsilbing pangako ng Diyos na hindi niya pinabayaan ang kanyang bayan, kahit pa sila ay patuloy na lumalayo sa kanya. Sa panahon ni Samson, isang hukom na kilala sa kanyang pambihirang lakas, nakita ang pinakamalupit na pananakop ng mga Filisteo. Si Samson ay isinilang na may pangako na magiging tagapagligtas ng Israel. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, siya ay madaling nahulog sa tukso at kahinaan. Sa pamamagitan ng isang Filisteang babae na nagngangalang Delila, nalaman ng mga Filisteo ang lihim ng kanyang lakas, ang kanyang buhok na hindi pa kailanman ginupit mula ng ipanganak. Nilinlang ni Delila si Samson, pinutol ang kanyang buhok habang siya ay natutulog at ipinaubaya sa mga Filisteo. Ang kanyang mata ay dinukit at siya ay ginawa nilang tagagiling ng butil sa kanilang piitan. Ngunit sa huli, kahit sa kanyang kahinaan, tinawag ni Samson ang Diyos. Panginoon, ibalik niyo po ang aking lakas ng isang beses pa lamang upang ipaghiganti ang Israel. Sa isang huling pagsisikap, binali ni Samson ang mga haligi ng templong Filisteo, at sa kanyang pagbagsak, pinatay niya ang libu-libong kalaban, higit pa sa kanyang napatay habang siya ay nabubuhay. Sa buong panahon ng mga hukom, walang matatag na pamumuno sa Israel. Ang bawat isa ay nabuhay ayon sa sarili nilang kalooban, at ang bayan ay patuloy na lumubog sa kasalanan. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkaligaw ng kanilang landas, nanatiling matatag ang pag-ibig ng Diyos. Ipinapakita ng bawat hukom ang plano ng Diyos na bigyan sila ng tunay na pamumuno, hindi lamang sa anyo ng tao, kundi sa darating na hari ng katarungan. Matapos ang mahabang panahon ng kaguluhan, humingi ang bayan ng Israel ng isang hari upang mamuno sa kanila, tulad ng mga bansang nakapaligid sa kanila.
At mula sa panawagan na iyon, ipinanganak ang bagong yugto ng kanilang kasaysayan, ang panahon ng mga hari at ang pagdating ng kaharian na gagabayan ng kamay ng Diyos. Habang ang bayan ng Israel ay patuloy na nahuhulog sa kawalan ng direksyon at pamumuno, dumating ang panawagan ng mga tao para sa isang hari. Bigyan mo kami ng isang hari na mamumuno sa amin, gaya ng mga bansang nakapaligid sa atin, ang sigaw ng mga Israelita kay Samuel, ang huling hukom at propeta ng Diyos. Sa kanilang puso, nais nilang magkaroon ng isang pinunong makikita, isang haring magtatanggol sa kanila laban sa mga kaaway. Masakit sa damdamin ni Samuel ang kahilingan ng bayan, sapagkat alam niyang ito ay pagtanggi hindi lamang sa kanya, kundi sa mismong pamumuno ng Diyos. Ngunit, sa kanyang pakikipag-usap sa Panginoon, sinabi ng Diyos, sundin mo ang nais nila. Hindi ikaw ang kanilang tinanggihan, kundi ako bilang kanilang hari. Babalaan mo sila sa magiging kahihinatnan ng kanilang kahilingan, sapagkat ang hari na ibibigay ko sa kanila ay kukunin ang kanilang mga anak, ang kanilang mga ani, at ang kanilang mga lupain. Sinunod ni Samuel ang sinabi ng Diyos at binalaan ang mga tao, ngunit matigas ang kanilang puso. Gusto namin ng hari. Hayaan mo kaming maging tulad ng ibang mga bansa. Sa panahong iyon, may isang lalaking nagngangalang Saul, isang matipuno at matangkad na binata mula sa tribo ng Benjamin. Siya ay napili ng Diyos upang maging unang hari ng Israel. Inihayag ni Samuel sa harap ng bayan ang paghirang kay Saul bilang hari, at siya ay binigyan ng kapangyarihan upang pamunuan ang Israel sa digmaan laban sa kanilang mga kaaway. Noong una, nagtagumpay si Saul sa kanyang pamumuno. Pinangunahan niya ang Israel sa maraming tagumpay laban sa mga Filisteo, mga Moabita, at mga Amonita. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang puso ay napuno ng kayabangan at pagsuway. Sa halip na sumunod sa mga utos ng Diyos, naging pabaya siya at gumawa ng mga bagay ayon sa sariling kalooban. Isang araw, inutusan siya ng Diyos, sa pamamagitan ni Samuel, na puksain ang mga Amalekita, ang kanilang mga kalaban mula pa noong panahon ng kanilang paglalakbay sa ilang. Dapat sana ilipulin ni Saul ang lahat ng tao at hayop bilang tanda ng parusa ng Diyos. Ngunit pinili ni Saul na itira ang hari ng Amalek at ang pinakamagagandang hayop. Nang harapin siya ni Samuel, sinubukan ni Saul na idahilan na ang mga hayop ay iningatan niya upang maghandog sa Diyos. Mas nais ng Diyos ang pagsunod kaysa sa handog, sigaw ni Samuel. Sapagkat hindi mo sinunod ang utos ng Diyos, ang kaharian ay aalisin sa iyo at ibibigay sa iba na mas karapat-dapat. Mula noon, nilisan ng Espiritu ng Diyos si Saul. Naging puno siya ng galit at inggit at ang kanyang isipan ay nabalot ng takot at pagkabaliw. Habang si Saul ay patuloy na nagmamalaki at nababalisa, hinanap ng Diyos ang bagong hari, isang tao ayon sa kanyang sariling puso. Mula sa maliit na bayan ng Bethlehem, sa tahanan ni Isaias, may isang batang pastol na nagngangalang David. Isang araw, ipinatawag ni Samuel si David at ang kanyang mga kapatid. Narito ang pinili ng Diyos, wika ni Samuel. Binuhusan niya ng langis ang ulo ni David, tanda ng kanyang paghirang bilang susunod na hari ng Israel. Subalit, bagaman siya ay pinili na, matagal pa bago niya natanggap ang trono. Bilang binatilyo, si David ay kilala sa kanyang husay sa musika at pagiging pastol. Sa kabila ng kanyang kabataan, siya ay nakilala sa buong Israel nang talunin niya si Goliath, isang higanteng Filisteo na naghamon sa hukbo ng Israel. Sa kanyang pananampalataya sa Diyos, humarap siya kay Goliath nang walang takot, dala lamang ang kanyang tirador at 5 makikinis na bato. Dumarating ka sa akin na may espada, sibat, at kalasag, sigaw ni David, ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel na iyong hinahamon. Sa isang hampas ng kanyang tirador, tinamaan niya si Goliath sa noo. Bumagsak ang higante, at sa gulat ng lahat, ang mga Filisteo ay umatras sa takot. Sa araw na iyon, isang simpleng pastol ang naging bayani ng Israel. Ngunit sa halip na purong kasiyahan, ang tagumpay ni David ay nagdulot ng matinding inggit kay Saul. Sa bawat labanan, nagtagumpay si David at ang kanyang pangalan ay naging tanyag. Napatay ni Saul ang libo-libo, ngunit napatay ni David ang 10,000, sigaw ng mga tao. Nabaliw si Saul sa selos at ilang ulit niyang tinangkang patayin si David. Dahil dito, napilitang tumakas si David at nagpalipat-lipat ng taguan sa mga kuweba at disyerto, laging nakabantay sa paghahabol ng hari.
Subalit, kahit na maraming pagkakataon ang dumating upang patayin si Saul, hindi ito ginawa ni David. Hindi ko itataas ang aking kamay laban sa hinirang ng Diyos, wika ni David, sapagkat sa kabila ng galit ni Saul, iginalang pa rin niya ang posisyon ng hari. Sa huli, nagwakas ang pamumuno ni Saul sa isang madilim na pangyayari. Sa isang madugong labanan laban sa mga Filisteo, napatay ang kanyang mga anak, kabilang si Jonathan, ang pinakamatalik na kaibigan ni David. Sugatan at walang pag-asang magtagumpay, pinili ni Saul na wakasan ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng kanyang espada. Nang mabalitaan ni David ang pagkamatay ni Saul at Jonathan, hindi siya nagdiwang. Bagkus, siya ay nanangis at nagluksa. Paanong nabuwal ang mga magigiting, iyak ni David sa kanyang mga awit ng pagluluksa. Bagaman siya na ang itinalaga ng Diyos na hari, ang kanyang puso ay nagdalamhati sa pagkasawi ng kanyang kaibigan at hari ng Israel. Matapos ang pagluluksa, si David ay kinilala bilang hari ng Juda, at makalipas ang ilang taon ng digmaan, naging hari ng buong Israel. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinagbuklod niya ang kaharian at itinatag ang Jerusalem bilang kabisera ng Israel. Mula roon, pinamunuan niya ang bayan ng may katarungan at katotohanan. Sa pamamagitan ng kanyang mga tagumpay sa labanan at pagkakaisa sa loob ng kaharian, naitatag ni David ang Israel bilang isang malakas at pinagpalang bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, si David ay nagkasala. Sa isang gabing tahimik, nakita niya mula sa kanyang palasyo si Bathsheba, ang asawa ng kanyang mandirigmang si Urias na naliligo. Ipinatawag niya si Bathsheba at nagkasala sila ng pangangalo niya. Upang itago ang kanyang kasalanan, ipinadala ni David si Urias sa harapan ng labanan kung saan ito ay napatay. Sa kanyang pagsuway, dumating ang propetang si Nathan at hinatulan siya. Bakit mo ginawa ang kasamaan na ito sa paningin ng Diyos? Wika ni Nathan. Ang pagkakamaling ito ay nagdala ng matinding kaguluhan sa loob ng sariling tahanan ni David, nagkaroon ng pag-aalsa at pagkamatay sa kanyang mga anak. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tapat na pagsisisi ni David ay nagdala ng kapatawaran mula sa Diyos. Nilikha mo sa akin ang isang malinis na puso, O Diyos, at baguhin mo ang aking kalooban, ang wika niya sa kanyang panalangin ng pagsisisi. Pagkatapos ni David, ang kanyang anak na si Solomon ang sumunod na hari. Kilala si Solomon sa kanyang kahanga-hangang karunungan at kayamanan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Israel ay umunlad at naging sentro ng kalakalan at kultura. Ipinatayo ni Solomon ang engranding templo sa Jerusalem, ang tahanan ng presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Ang templo ni Solomon ay naging simbolo ng kaluwalhasyan ng Israel at ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Ngunit sa huli, nahulog din si Solomon sa kasalanan. Sa kanyang katandaan, nalihis ang kanyang puso sa mga Diyos-Diyosan dahil sa kanyang napakaraming asawa mula sa iba't ibang bayan. Ang kanyang pagtalikod ay nagdala ng puot ng Diyos, at matapos ang kanyang kamatayan, nahati ang kaharian sa dalawa, ang hilagang kaharian ng Israel at ang katimugang kaharian ng Juda. Ang pagkakahati ng kaharian ay nagdala ng sigalot, digmaan, at pagkakawatak-watak ng bayan ng Diyos. Ang bagong yugto ng kanilang kasaysayan ay puno ng mga hari na naglilingkod sa kanilang sarili at hindi sa Diyos, mga propetang ipinadala upang ipanumbalik ang katarungan at ang panawagan ng Diyos para sa pagbabalik loob ng kanyang bayan. Pagkatapos ng kamatayan ni Solomon, nahati ang bayan ng Israel sa dalawang magkahiwalay na kaharian, ang hilagang kaharian ng Israel at ang katimugang kaharian ng Juda. Sa hilaga, 10 tribo ang bumuo ng bagong kaharian, pinamumunuan ni Jeroboam, isang dating opisyal ni Solomon. Samantala, sa katimugan, ang kaharian ng Juda ay patuloy na pinamunuan ng mga inapo ni David sa ilalim ng pamumuno ni Rehoboam, ang anak ni Solomon. Ngunit mula sa kanilang pagkakahiwalay, nagsimula ring dumami ang kanilang mga kasalanan. Sa hilagang kaharian, itinatag ni Jeroboam ang pagsamba sa mga gintong guya sa mga lungsod ng Betel at Dan upang pigilan ang kanyang mga tao na bumalik sa templo sa Jerusalem at mag-alay sa Diyos ng Juda. Ito ang inyong mga Diyos, o Israel, na naglabas sa inyo mula sa Egipto, sigaw niya sa kanyang bayan, itinutulak ang mga tao sa huwad na pagsamba. Ang kasalanang ito ay naging ugat ng walang katapusang pagtalikod ng hilagang kaharian mula sa Diyos. Ang bawat hari na sumunod kay Jeroboam ay nagpatuloy sa pagsuway, hinayaan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at idinagdag pa ang kasamaan sa bawat salinlahi.
Sa kabila ng kanilang kawalan ng katuwiran, ipinadala ng Diyos ang kanyang mga propeta upang sila'y magpahayag ng babala, kaligtasan, at pag-asa. Ang mga pangalan ng mga propetang ito, si Amos, Osis, Elijah, at Eliseo, ay naging tanglaw ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Si Propeta Elijah ay nangahas na tumayo laban kay Haring Ahab at sa kanyang asawang si Reyna Jezebel, na nagdala ng pagsamba kay Baal sa Israel. Sa bundok ng Carmel, hinamon ni Elijah ang mga propeta ni Baal sa isang labanang magpapatunay kung sino ang tunay na Diyos. Itayo ninyo ang inyong altar at ihanda ang inyong handog, sabi ni Elijah. Tatawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko ang Panginoon. Ang Diyos na magpapababa ng apoy mula sa langit ay siya ang tunay na Diyos. Buong araw na tumawag ang mga propeta ni Baal. Sumigaw sila, nagpagulong-gulong, at nagsugatan, ngunit walang dumating na apoy. Nang dumating ang oras ni Elijah, itinayo niya ang kanyang altar, ibinuhos ng tubig ang handog hanggang sa ito ay malunod sa basa, at nanalangin siya sa Diyos ng Israel. Sa isang iglap, bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok ang handog, pati na ang altar at ang tubig na bumalot dito. Sumigaw ang bayan, ang Panginoon, siya ang Diyos. Ngunit sa kabila ng himalang ito, hindi nagbalik loob ang Israel. Tumakas si Elijah sa galit ni Jezebel, at sa kanyang pag-iisa sa disyerto, narinig niyang muli ang tinig ng Diyos. Bumalik ka at pahiran mo si Eliseo bilang iyong kahalili. Sapagkat may ilan pang natitirang tapat sa akin sa Israel, 7,000 tao na hindi lumuhod kay Baal. Ang hilagang kaharian ay nagpatuloy sa kasalanan, hindi pinansin ang mga babala ng Diyos. Sa wakas, sa pamamagitan ng mga kamay ng brutal na imperyong Assyria, ang Israel ay nilipol. Ang kanilang mga lungsod ay giniba, at ang mga tao ay ipinatapon sa iba't ibang lupain bilang mga alipin. Ang hilagang kaharian ay ganap na nawasak, at hindi na muling bumangon. Sa katimugan, ang Juda ay nagkaroon ng ilang matutuwid na hari, mga pinunong nagsikap na ibalik ang pagsamba sa Diyos at ituwid ang bayan. Kabilang dito sina Haring Asa, Jehoshaphat, at Hezekias, na nagpatupad ng mga reforma at ibinagsak ang mga altar ng mga huwad na Diyos. Ngunit sa bawat mabuting hari, may kasunod na haring puno ng kasamaan at pagtalikod sa Diyos. Si Haring Manases, na anak ni Hezekias, ay nagdala ng napakalaking kasamaan sa Juda. Itinayo niya ang mga altar kay Baal, sinamba ang mga bituin, at maging ang kanyang sariling anak ay inialay sa apoy bilang handog sa mga huwad na Diyos. Ang kasamaan ni Manases ay nagdala ng hatol sa Juda. Bagaman may mga sumunod na haring tulad ni Josias na muling bumalik sa Diyos at itinaguyod ang batas ng Panginoon, huli na ang lahat. Ang mga kasalanan ng Juda ay nagpaabot ng galit ng Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, ipinadala ng Diyos ang kanyang mga propeta tulad ni Isaiah, Jeremias, Mikas, at Zephanias upang balaan ang bayan. Si Jeremias, na kilala bilang propeta ng luha, ay walang tigil na nanawagan sa Juda na magbalik loob sa Diyos. Magsisi kayo at bumalik sa Panginoon, sapagkat ang hukbo ng Babylonia ay darating at ang lungsod na ito ay mawawasak. Ngunit sa halip na makinig, pinahirapan nila si Jeremias at siya'y itinali sa mga gapos at ibinilanggo. Sa kabila ng lahat, hindi tinanggap ng Juda ang babala ng Diyos at ang hatol ay dumating. Isang araw, dumating ang hukbo ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia. Ang kanilang mga sundalo ay bumagsak sa mga pader ng Jerusalem, pinasok ang banal na lungsod, at dinakip ang mga tao ng Juda. Sinunog nila ang templo ni Solomon, nilustay ang lahat ng kayamanan nito, at ang lungsod ay naiwan na guho at abo. Ang mga mahalika at matatalinong tao ng Juda, kabilang ang batang si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, ay ipinatapon sa Babylonia. Ang pagkatapon ay panahon ng matinding dalamhati at pagsisisi para sa bayan ng Diyos. Sa mga ilog ng Babylonia, umiyak ang mga Israelita habang inaalala ang kanilang tahanan. Paano kami awit ng Panginoon sa lupa ng mga banyaga, ang kanilang himig ng kalungkutan? Ngunit kahit sa gitna ng pagkatapon, hindi kinalimutan ng Diyos ang kanyang bayan. Sa pamamagitan ng propetang si Ezekiel, nagbigay siya ng pangako ng bagong puso at espiritu para sa kanyang bayan. Sa pamamagitan ni Daniel, nagpakita ang Diyos ng mga pangitain ng hinaharap ng isang hari na magtatatag ng walang hanggang kaharian na hindi magigiba.
Sa paglipas ng 70 taon, bumagsak ang Babylonia sa kamay ng Imperyong Medo-Persa sa pamumuno ni Haring Ciro. Sa utos ni Ciro, pinahintulutan ang mga ipinatapong Hudyo na bumalik sa kanilang sariling lupain at muling itayo ang Jerusalem. Sa pamumuno ni Zerubabel, Esdras, at Nehemias, nagsimula silang magtayo ng bagong lungsod at muling itinatag ang templo. Sa kabila ng mga pagsubok at oposisyon mula sa mga kalapit na bansa, natapos ang pagtatayo ng templo at mga pader ng Jerusalem. Napanumbalik ang mga ritual at pagsamba ayon sa batas ni Moises. Bagaman ang bagong templo ay hindi kasing ganda ng templo ni Solomon, naroon ang pag-asa at pagpapala ng Diyos sa kanilang pagbabalik. Sa bawat ladrilyo at bawat pag-aalay, naramdaman ng bayan ng Israel ang pagbabalik loob ng Diyos sa kanila. Gayunpaman, hindi pa rin nila lubusang naabot ang dating kaluwalhasyan ng kanilang kaharian. Ang kanilang kalayaan ay nanatiling limitado, at ang propetang si Malakias ay nagbigay ng huling babala, ang inyong pagsamba ay nagiging hungkag. Magbalik loob kayo ng buong puso, sapagkat darating ang araw ng Panginoon. Matapos ang propesya ni Malakias, ang tinig ng Diyos ay nanahimik sa loob ng 400 taon. Walang propeta, walang himala, at walang bagong salita mula sa kalangitan. Ang bayan ng Israel ay muling nahulog sa ilalim ng pamamahala ng mga dayuhang imperyo. Sa panahon ng mga Persyano, Griego, at kalaunan ng mga Romano, ang Israel ay naghintay, nag-alinlangan, at umaasa. Tila ba ang kanilang kaligtasan ay naging isang malabong pangarap na lamang? Subalit, sa gitna ng katahimikan, naroon pa rin ang pangako ng Diyos, ang pagdating ng isang Mesyas, isang tagapagligtas mula sa angkan ni David, na magtatatag ng isang kaharian ng katuwiran at walang hanggang kapayapaan. Sa kabila ng mga pagkatapon at pagkawasak, hindi kailanman iniwan ng Diyos ang kanyang bayan. At sa takdang panahon, ang liwanag ay muling sisikat sa gitna ng kadiliman. Matapos ang pagbabalik mula sa pagkatapon sa Babylonia at ang muling pagtatayo ng templo at ng mga pader ng Jerusalem, ang mga Hudyo ay pansamantalang nagkaroon ng pagkakataong mamuhay ng payapa sa kanilang sariling lupain. Subalit, ang kanilang kalayaan ay maikling nasiyahan, sapagkat ang lupain ng Israel ay patuloy na nagpalit-palitan ng pamamahala sa pagitan ng mga makapangyarihang imperyo na sumakop dito. Mula sa kamay ng mga Persyano, ito ay napunta sa pamamahala ng mga Griego sa ilalim ng pamumuno ni Alejandro Magno. Si Alejandro ay nagdala ng kultura at wika ng mga Griego sa bawat lugar na kanyang nasakop, kasama ang Israel. Sa kanyang kamatayan, nahati ang kanyang imperyo sa 4 na bahagi, at ang Israel ay napunta sa ilalim ng pamamahala ng mga Ptolemaico ng Ehipto at kalaunan ay napasailalim sa mga Selyusida ng Syria. Ang impluwensya ng kultura ng Griego, na tinatawag na Helenismo, ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa pamumuhay at paniniwala ng mga Hudyo. Upang palawigin ang kontrol sa rehiyon, ang hari ng Selyusida na si Antiochus I Epiphanes ay naglunsad ng malupit na kampanya upang piliting isama ang Israel sa Hellenistikong kultura. Ipinagbawal niya ang pagsamba sa Diyos ng Israel, at ang pagsunod sa mga batas ni Moises ay itinuring na isang krimen. Ang templo sa Jerusalem ay binaboy at ginawang dambana ni Zeus. Sa galit at puot, inihandog ni Antiochus ang isang baboy, isang hayop na itinuturing na marumi ng mga Hudyo, sa altar ng templo, at inatasan ang lahat ng Hudyo na magsagawa ng gayong pagsamba. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng isang malupit na revolusyon, kilala sa kasaysayan bilang pag-aalsa ng mga Makabeo. Si Matatias, isang matandang saserdote, ay tumangging sumunod sa utos ng hari at kasama ang kanyang 5 anak, nagsimula ng isang rebelyon. Ang kanyang anak na si Judas Maccabeus, isang bihasang mandirigma, ay naging leader ng kilusan. Sa kabila ng pagiging maliit na hukbo, ang mga Makabeo ay nagtagumpay sa pagharap sa napakalaking hukbo ng Selyusida sa tulong ng kanilang pananampalataya at tapang. Pagkalipas ng ilang taon ng labanan, napalaya nila ang Jerusalem at muling ipinagkaloob ang templo sa Diyos. Ang muling pagtatalaga ng templo ay ipinagdiwang sa loob ng 8 araw at gabi, na siyang naging batayan ng pagdiriwang na kilala ngayon bilang Hanukkah o ang Pista ng mga Ilaw. Ang tagumpay ng mga Makabeo ay nagbalik ng pansamantalang kalayaan sa Israel, at ang mga paring Hasmonyo, mga inapo ng pamilya ni Matatias, ay namuno sa bansa. Ngunit hindi nagtagal, ang mga salinlahi ng Hasmonyo ay nahulog sa mga bitag ng kapangyarihan at kasakiman.
Ang dating bansang pinagpala ng Diyos ay muling nahulog sa kabuluhan at pagkakawatak-watak. Sa gitna ng kanilang paghina, pumasok ang mga Roma, ang bagong makapangyarihang imperyo na naghari sa buong rehiyon. Noong 63 sinakop ni General Pompey ng Roma ang Jerusalem, inilagay ang Israel sa ilalim ng kontrol ng Roma, at naging isa na naman silang kolonya ng isang banyagang pamahalaan. Sa ilalim ng pamamahala ng Roma, si Herodes, na kilala bilang Herodes ang Dakila, ay iniluklok bilang hari ng mga Hudyo. Bagaman kilala si Herodes sa kanyang mga ambisyosong proyektong pang-infrastruktura, kabilang ang muling pagtatayo ng templo na higit pang pinalawak at pinalamusan, siya ay kinamuhian ng kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang pamumuno ay puno ng takot at karahasan. Pinatay niya ang sinumang kanyang pinaghinalaang kaagaw sa trono, kabilang na ang kanyang sariling asawa at mga anak. Habang ang Israel ay patuloy na napapailalim sa kapangyarihan ng Roma at pamamahala ng isang hari na kanilang kinamuhian, isang malalim na uhaw sa kalayaan at kaligtasan ang nadama ng bayan. Ang mga eskriba, pariseo, at mga pinuno ng relihiyon ay nag-umpisang bumuo ng iba't ibang mga sekta. Bawat isa'y may kani-kanyang interpretasyon kung paano dapat ipamuhay ng bayan ang kanilang pananampalataya. May mga pariseo na binigyang diin ang mahigpit na pagsunod sa batas at tradisyon, ang Saduseo, na higit na nagpatibay sa kanilang kapangyarihan at koneksyon sa pamahalaang Romano, ang Essenes, na nag-asam ng kabanalan sa pamamagitan ng pamumuhay sa ilang, at ang mga Ziyalot, na naniniwalang sa pamamagitan lamang ng dahas ay muling mababawi ang kanilang kalayaan. Habang ang mga tao ay nahahati sa iba't ibang pananaw at doktrina, lahat sila ay nagkakaisa sa isang pagnanasa, ang muling pagdating ng Mesyas, isang haring ipinangako ng Diyos mula sa angkan ni David. Ayon sa mga propesya, ang Mesyas ay magdadala ng kalayaan at ibabalik ang Israel sa kaluwalhatyang minsan nilang tinamasa. Ang bawat tunog ng trompeta, ang bawat panalangin sa templo, at ang bawat salitang binibigkas ng mga propetang nagsusulat ay puno ng pag-asa at pananabik sa araw ng Panginoon. Subalit, habang ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang Mesyas na darating na may espada at hukbo, hindi nila naintindihan ang tunay na plano ng Diyos. Hindi isang Mesyas na puno ng karahasan at kapangyarihan ang ipapadala niya, kundi isang tagapagligtas na magpapakumbaba at magpapatawad. Ang Mesyas na ito ay darating hindi bilang isang mandirigma, kundi bilang isang kordero na iaalay para sa kasalanan ng sanlibutan. Sa katahimikan ng daigdig, sa loob ng 400 taon ng kawalang tinig mula sa mga propeta, nagsimulang gumalaw ang plano ng Diyos. Sa bayan ng Bethlehem, isang maliit at tila walang kahalagahang bayan sa Juda, sisilang ang isang batang lalaki mula sa isang simpleng mag-asawa. Ang batang ito, natatawaging Emmanuel, na nangangahulugang kasama natin ang Diyos, ay siyang magiging katuparan ng lahat ng mga propesya at pangako. Ang kanyang pagdating ay hindi ipapahayag sa mga hari o sa mga maharlika, kundi sa mga pastol sa parang, mga karaniwang tao na tahimik na naghihintay sa gabi. Sa pag-ikot ng mga bituin, isang maliwanag na tala ang magniningning sa langit, patnubay ng mga pantas mula sa silangan patungo sa lugar kung saan sisilang ang hari ng mga hari. Sa oras na yon, ang mga alaala ng lumang tipan ay magiging bagong katotohanan. Ang salita ng mga propeta ay magpapatuloy, hindi na sa mga scroll at aklat, kundi sa mismong buhay ng batang ito. Ang kaharian ng Diyos ay muling itatayo, hindi sa pamamagitan ng espada at digmaan, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, sakripisyo, at pagbabalik loob ng puso ng sangkatauhan. Sa ganitong paraan, ang katahimikan ng 400 taon ay magwawakas, at ang panahon ng pag-asa ng Mesyas ay matutupad. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang awa, ay tutuparin ang kanyang pangako sa kanyang bayan. Sapagkat mula sa lahi ni Abraham, mula sa angkan ni David, ang tagapagligtas ng sanlibutan ay darating upang iligtas hindi lamang ang Israel, kundi ang buong sangkatauhan. Sa kalagitnaan ng madilim at masalimuot na panahon, habang ang Israel ay patuloy na napapailalim sa pamumuno ng Roma at naguguluhan sa sarili nilang mga paniniwala, dumating ang isang gabi na lubos na nagbago sa takbo ng kasaysayan. Sa maliit at payak na bayan ng Bethlehem, sa isang sabsaban, isinilang ang isang sanggol na, sa kabila ng kanyang simpleng kapanganakan, ay magdadala ng liwanag sa buong mundo, si Jesus, ang ipinangakong Mesyas.
Si Jesus ay isinilang mula sa isang dalagang nagngangalang Maria at sa kanyang asawa, si Jose, na kapwa mula sa angkan ni Haring David. Ayon sa utos ng Roma, isang senso ang isinagawa sa lahat ng sakop ng imperyo, at si Jose, kasama si Maria na noon ay malapit ng manganak, ay naglakbay mula sa kanilang tahanan sa Nazaret patungong Bethlehem upang magpatala. Sa kanilang pagdating, punuan ang lahat ng mga bahay at walang kwartong maaring tuluyan. Sa kagipitan, kinupot sila ng isang mababang loob na pamilya at binigyan ng lugar sa kanilang kwadra, kung saan ipinanganak si Jesus. Ang kanyang pagdating ay hindi ipinahayag sa mga hari o mga pinuno ng relihiyon. Bagkus, isang anghel ng Diyos ang nagpakita sa mga pastol sa mga parang malapit sa Bethlehem, na nooy nagbabantay ng kanilang mga tupa sa kalagitnaan ng gabi. Huwag kayong matakot, wika ng anghel, sapagkat ako'y may dalang magandang balita para sa inyo. Ngayong araw na ito, sa bayan ni David, ipinanganak ang inyong tagapagligtas, ang Mesyas, ang Panginoon. Matatagpuan niyo siya na nakabalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Sa isang iglap, na puno ng liwanag ang kalangitan at isang hukbo ng mga anghel ang umawit ng papuri, kaluwalhatian sa Diyos sa kaitaasan, at kapayapaan sa mga tao sa lupa na kinalulugdan niya. Sa kanilang pagtataka at galak, mabilis na nagpunta ang mga pastol sa Bethlehem. Doon nila natagpuan si Maria, si Jose, at ang sanggol na si Jesus na nakahiga sa sabsaban. Ang kanilang mga puso ay napuno ng pagsamba at kagalakan, at matapos makita ang bata, inihayag nila sa lahat ng makakakilala sa kanila ang mabuting balita. Ang Mesyas ay isinilang, sigaw nila, at nagbalik sila sa kanilang mga tupa ng puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa silangan, isang maliwanag na tala ang lumitaw sa kalangitan, nagniningning ng higit pa sa lahat ng mga bituin. Nakita ito ng mga matalinong lalaki o mga mago mula sa malalayong lupain, at ito'y nagbigay sa kanila ng tanda na isang dakilang hari ang isinilang. Sinundan nila ang tala hanggang sa makarating sila sa Jerusalem at nagtanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang tala sa silangan at dumating kami upang sambahin siya. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay naguluhan at nabalisa. Ang ideya ng isang bagong hari ay isang banta sa kanyang kapangyarihan. Palihim niyang ipinatawag ang mga mago at nagkunwaring nais din niyang magbigay-pugay sa bata. Hanapin niyo siya at ibalita sa akin, upang ako man ay makasamba rin sa kanya, utos ni Herodes, ngunit sa kanyang puso, ang nais niya ay patayin ang sanggol na Mesyas. Ang tala ay patuloy na gumabay sa mga mago hanggang sa ito ay tumigil sa tapat ng lugar kung saan naroon si Jesus. Sa kanilang pagdating, lumuhod sila at sinamba ang sanggol, nag-aalay ng mga mahahalagang regalo, ginto bilang pagkilala sa kanyang pagiging hari, insenso bilang tanda ng kanyang pagkadiyos, at mira, isang pahiwatig ng kanyang magiging sakripisyo at kamatayan. Ngunit binalaan ng isang anghel ang mga mago sa kanilang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya't naglakbay sila pauwi sa ibang daan, nang hindi na muling dumaan sa Jerusalem. Matapos ang pagbisita ng mga mago, isang anghel ang nagpakita kay Jose sa kanyang panaginip at nagbabala, tumakas ka. Dalhin mo si Maria at ang sanggol na si Jesus at pumunta kayo sa Ehipto, sapagkat si Herodes ay maghahanap ng bata upang patayin siya. Sa gitna ng gabi, agad na lumisan ang pamilya ni Jesus patungong Ehipto, at nanatili roon hanggang sa mabalitaan nilang patay na si Herodes. Sa pagkamatay ni Herodes, bumalik si Jose kasama sina Maria at Jesus sa lupain ng Israel at nanirahan sa isang payak na bayan na tinatawag na Nazaret. Dito lumaki si Jesus bilang isang mapagpakumbabang anak ng karpintero, ngunit kahit sa kanyang kabataan, ipinakita na niya ang kanyang pambihirang karunungan at malalim na pagkakakilala sa Diyos. Nang si Jesus ay 12 taong gulang, bumisita sila ni Jose at Maria sa Jerusalem para sa pista ng Pasko. Sa kanilang pagbabalik, hindi nila napansing na iwan si Jesus sa templo. 3 araw nila siyang hinanap, at sa huli, natagpuan siya sa loob ng templo, nakaupo at nakikipag-usap sa mga guro ng batas at mga eskriba, na manghang-mangha sa kanyang kaalaman. Bakit mo kami pinahirapan ng ganito? Tanong ni Maria, puno ng kaba at pangamba. Sumagot si Jesus ng may kalmadong pagpapakumbaba, bakit niyo ako hinahanap? Hindi ba niyo alam na dapat akong nasa bahay ng aking ama? Sa sagot na ito, nasaksihan ni Maria at Jose ang kanyang natatanging kaugnayan sa Diyos,
Ngunit sa kanilang puso, hindi pa nila ganap na nauunawaan ang kanyang misyon. Mula noon, bumalik si Jesus sa Nazaret at namuhay ng masunurin at tahimik. Lumaki siya sa karunungan, pangangatawan, at biyaya sa harapan ng Diyos at ng tao. Sa bawat araw ng kanyang buhay, inihahanda siya ng Diyos para sa isang misyon na magbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nang siya'y 30 taong gulang na, dumating ang oras upang simulan ni Jesus ang kanyang pampublikong ministeryo. Noong panahong iyon, isang matinding tinig ang umalinggaw sa disyerto ng Judea, si Juan Bautista, ang propetang isinugo upang ihanda ang daraanan ng Mesyas. Magsisi kayo, sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na, sigaw ni Juan sa bawat dako. Si Juan, nakilala sa kanyang pananamit na balahibo ng kamelyo at pagkain ng pulot at balang, ay nagpapaanyaya sa lahat na magbalik loob sa Diyos. Ang kanyang pangangaral ay umabot hanggang sa mga bundok at mga bayan, at libu-libong tao ang dumagsa upang magpabautismo sa ilog Jordan bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Sa gitna ng pulutong, isang araw ay dumating si Jesus upang magpabautismo kay Juan. "Ako ang dapat na binyagan mo, at ikaw pa ang lumalapit sa akin," wika ni Juan, puno ng pagtataka. "Hayaan mo ito ngayon, sapagkat nararapat lamang naganapin natin ang lahat ng katuwiran," tugon ni Jesus. At sa kanyang pagbautismo, bumaba mula sa langit ang Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati, at narinig ang tinig ng Diyos, "Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan." Sa araw na iyon, ipinahayag ng Diyos ang simula ng ministeryo ni Jesus, at sa susunod na 3 taon, siya'y magtuturo, magpapagaling, at magpapakita ng kapangyarihan ng kaharian ng Diyos sa gitna ng mga tao. Siya ang liwanag na magpapalis ng dilim, ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, at ang hari ng mga hari na darating upang tuparin ang lahat ng pangako ng Diyos mula pa noong simula ng panahon. Pagkatapos ng pagbautismo ni Jesus sa ilog Jordan, napuspos siya ng Espiritu Santo at dinala sa ilang, kung saan siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Sa panahon ng kanyang pag-aayuno, si Satanas, ang kaaway ng Diyos at ng tao, ay dumating upang tuksuhin siya. "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito," sabi ni Satanas. Inaakit si Jesus na gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa sarili niyang kapakinabangan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Sa bawat tukso, ang pangako ng kaluwalhatian ng mundo at ang pagsubok sa kapangyarihan ng Diyos, tinugon ito ni Jesus ng salita ng Diyos, ipinapakita na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pagsunod at pagtitiwala sa Ama. Sa huli, iniwan siya ni Satanas, at dumating ang mga anghel upang palakasin siya. Mula roon, bumalik si Jesus sa Galilea, puno ng Espiritu Santo, at sinimulan niya ang kanyang pampublikong ministeryo. Unang tumungo si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Pumasok siya sa sinagoga at binigyan ng aklat ng propetang si Isaias. Binuksan niya ito at binasa. "Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Isinugo niya ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag, at ang muling pagkakita ng mga bulag, upang palayain ang mga naapi, at upang ipahayag ang taon ng pabor ng Panginoon." Pagkatapos basahin, isinara ni Jesus ang aklat at sinabi, "Sa araw na ito, natupad ang kasulatang ito sa inyong pandinig." Ngunit sa halip na tanggapin siya, tinanggihan siya ng kanyang mga kababayan. "Hindi ba ito ang anak ng karpintero?" tanong nila. Sa galit at pagkainggit, sinubukan nilang itulak siya sa bangin, ngunit sa kapangyarihan ng Diyos, si Jesus ay lumakad ng matiwasay mula sa kanilang piling. Mula sa Nazaret, naglakbay si Jesus sa mga kalapit na bayan at nayon, nang angaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay puno ng karunungan, ngunit higit pa roon, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga tanda at himala. Pinalayas niya ang mga demonyo, pinagaling ang mga ketongin, pinatahimik ang mga bagyo, at binuhay ang mga patay. Sa tabi ng dagat ng Galilea, tinawag ni Jesus ang kanyang unang mga alagad, sina Pedro, Andres, Santiago, at Juan, mga mangingisda na iniwan ang kanilang mga lambat at sinundan siya. "Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamamalakayan ng tao," sabi ni Jesus. At mula sa sandaling iyon, sinundan nila siya saan man siya magpunta,
nag-aaral mula sa kanya at nasaksihan ang bawat himalang kanyang ginawa. Ang ministeryo ni Jesus ay hindi lamang ukol sa mga mayaman o makapangyarihan, kundi para sa lahat ng uri ng tao, mga mahihirap, mga may sakit, at mga makasalanan. Nang makita siya ng mga Pariseo na nakikisalamuha sa mga maniningil ng buwis at mga kilalang makasalanan, tinanong nila, bakit siya kumakain at nakikisama sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at sumagot, hindi ang malulusog ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Ako ay naparito, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng marami. Itinuro niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng mga talinhaga, mga kwentong puno ng malalim na kahulugan upang ihayag ang mga lihim ng langit. Ikinuwento niya ang talinhaga ng mabuting Samaritano, ang talinhaga ng alibughang anak, ang talinhaga ng manghahasik, at marami pang iba. Ang bawat talinhaga ay nagtataglay ng aral ng habag, awa, at pagbabalik loob sa Diyos. Sa bawat paglipas ng araw, dumarami ang mga sumusunod kay Jesus. Ngunit kasabay ng pagdami ng kanyang tagasunod, tumindi rin ang galit at inggit ng mga lider ng relihiyon, ang mga Pariseo, Saduseo, at mga eskriba, na itinuring siyang isang banta sa kanilang kapangyarihan at impluensya. Pinagbintangan nila si Jesus ng paglapastangan sa Diyos dahil sa kanyang mga sinabi at mga himalang ginawa, tulad ng pagpapatawad ng kasalanan at pagpapagaling sa araw ng Sabat. Sa pamamagitan ng anong kapangyarihan mo ginagawa ang mga ito, tanong ng mga Pariseo. Ano ang tanda na ikaw nga ang ipinangakong Mesyas? Ngunit sa kabila ng kanilang pag-uusig, patuloy na itinuturo ni Jesus ang tungkol sa tunay na kaharian ng Diyos, isang kahariang hindi nakikita sa labas, kundi nagsisimula sa puso ng tao. Mapalad ang mga dukha sa Espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit, kanyang ipinangaral sa sermon sa bundok. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin. Mapalad ang mga maamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Sa gitna ng kanyang pangangaral, maraming kababalaghan ang naganap. Isang araw, habang naglalakbay sa isang bayan, isang babaeng 12 taon nang dinudugo ang palihim na lumapit kay Jesus, na naniniwalang gagaling siya kung mahawakan lamang ang laylayan ng kanyang damit. Sa paghipon niya sa damit ni Jesus, agad siyang gumaling. Ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo, sabi ni Jesus. Sa isa pang pagkakataon, habang siya ay nasa bayan ng Nain, nakasalubong niya ang isang prosesyon ng libing ng isang binatang lalaki, ang nag-iisang anak ng isang balong ina. Naawa si Jesus sa ina at sinabi, huwag kang umiyak. Hinawakan niya ang kabaong at sinabi sa patay, binata, bumangon ka. At ang patay ay bumangon at nagsimulang magsalita. Ang lahat ng naroon ay namangha at pinuri ang Diyos, na nagsabing, dumating ang isang dakilang propeta sa atin. Dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Sa buong Galilea, Samaria, at Judea, nagpatuloy si Jesus sa kanyang ministeryo, pagpapagaling, pagpapalayas ng mga demonyo, at pangangaral ng pag-ibig at kapatawaran. Ngunit alam ni Jesus na ang kanyang misyon ay hindi magtatapos sa pagpapagaling lamang o sa mga sermon. Siya ay naparito upang maging alay para sa kasalanan ng buong sangkatauhan. Ilang ulit na inihayag ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kanyang nalalapit na pagdurusa at kamatayan, ngunit hindi nila maunawaan. Ako'y arestuhin, pahihirapan, at papatayin, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay, sabi niya sa kanila. Ngunit sa kanilang puso, naniniwala pa rin silang siya ay darating bilang isang tagapagligtas na magtatatag ng isang makalupang kaharian at magpapalayas sa mga Romano. Nang papalapit na ang pista ng Pasko, nagpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad sa Jerusalem. Sa kanilang pagdating, ang mga tao ay naglagay ng mga palaspas sa daan at sumigaw, Hosana! Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Hari ng Israel! Ngunit sa kabila ng mga sigaw ng papuri, alam ni Jesus na ang mga ito ay panandalian lamang. Ang mga taong nag-aalay ng papuri ngayon ay siya ring magsisigaw ng ipako siya sa krus sa mga darating na araw. Sa huling linggo ng kanyang buhay, si Jesus ay nakipagkita sa kanyang mga alagad para sa isang huling hapunan. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, sabi niya habang hinihati ang tinapay. Ito ang aking dugo ng bagong tipan, na ibinubuhos para sa kapatawaran ng mga kasalanan, dagdag niya habang iniabot ang saro ng alak.
Dito nagtatapos ang kapanatagan ng kanyang ministeryo, sapagkat sa gabing iyon, isa sa kanyang sariling mga alagad, si Judas Iscariote, ay ipinagkanulo siya sa mga leader ng relihiyon, kapalit ng 30 pirasong pilak. Ang kalbaryo ni Jesus ay nag-umpisa na, ngunit sa kanyang paghihirap, isisilang ang bagong pag-asa ng kaligtasan ng buong sangkatauhan, isang pag-asang hindi mapapatay ng kamatayan, at isang kaharian na hindi magigiba ng kapangyarihan ng tao. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, sa hardin ng Getsemani, si Jesus ay nanalangin, puno ng pighati at kaba. Alam niyang malapit na ang oras ng kanyang pagdurusa, ang oras ng pagkakanulo at kamatayan. Ama, kung maaari, ilayo mo nawa ang kopang ito sa akin, ang kanyang dalangin, ngunit hindi ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sayo. Ang kanyang mga pawis ay tila naging patak ng dugo, habang siya ay naglalaban sa espiritual na agunya ng kanyang misyon. Sa kabila ng pag-asa niyang sana'y maalis ang bigat ng kanyang kapalaran, tinanggap niya ito ng buong loob. Bumangon si Jesus at nilapitan ang kanyang mga alagad, si Pedro, Santiago, at Juan, na nakatulog habang siya'y nananalangin. Gising na kayo. Dumating na ang oras. Narito na ang magtataksil sa anak ng tao, sabi ni Jesus, itinuro ang paparating na pangkat ng mga sundalo. Sa pangunguna ni Judas Iscariot, si Jesus ay nilapitan at hinalikan, ang hudyat na siya ang kanilang arestuhin. Kaibigan, gawin mo ang iyong sadya, wika ni Jesus, habang ang mga sundalo ay lumapit at inaresto siya. Si Pedro, sa kanyang galit at kagustuhang ipagtanggol ang kanyang guro, ay hinugot ang kanyang espada at tinaga ang tainga ng isang alipin ng mataas na saserdote. Ngunit pinigilan siya ni Jesus, ibabalik mo ang iyong espada sa kaluban. Ang lahat ng humahawak sa espada ay sa espada mamamatay. O hindi mo ba alam na ako'y makakatawag ng higit sa 12 legyon ng mga anghel upang ako'y iligtas? Sa kabila ng kanyang kapangyarihan, pinili ni Jesus na sundin ang kalooban ng Ama. Hinayaan niyang igapos siya ng mga sundalo at dalhin sa harap ng Sanhedrin, ang konseho ng mga punong saserdote at mga eskriba. Doon, siya'y nilitis at inakusahan ng maling paratang, paglapastangan sa Diyos at pagiging isang huwad na Mesyas. Tumindig ang mga saksi ilaban sa kanya, ngunit sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, nanatiling tahimik si Jesus. Huwag kang mananahimik. Sa pangalan ng Diyos na buhay, sabihin mo sa amin kung ikaw nga ba ang Mesyas, ang anak ng Diyos, sigaw ng mataas na saserdote. Ako nga, sagot ni Jesus, at kayo ay makakakita sa anak ng tao na nakaupo sa kanang kamay ng makapangyarihan at dumarating sa mga ulap ng langit. Sa galit, pinunit ng mataas na saserdote ang kanyang kasuotan. Wala nang kailangan pang saksi. Narinig natin ang kanyang kalapastanganan. Ano ang inyong hatol? Karapat-dapat siyang mamatay, sagot ng buong konseho. Binusabos nila si Jesus, piniringan ang kanyang mga mata, at pinalo. Hulaan mo, Mesyas, sino ang sumuntok sa iyo? Tuyong sabi nila habang pinagtatawanan siya. Matapos ang kanilang pagdinig, dinala nila si Jesus sa harap ni Poncio Pilato, ang Romanong gobernador ng Judea, sapagkat sila ay walang kapangyarihang magpataw ng kamatayan. Inakusahan namin ang taong ito ng panggugulo sa bayan, ng pagbabawal sa pagbabayad ng buwis sa Cesar, at ng pagpapanggap bilang hari ng mga Hudyo, ang sabi ng mga pinuno ng relihiyon kay Pilato. Ngunit sa kanyang pagdinig kay Jesus, hindi nakita ni Pilato ang anumang kasalanang karapat-dapat sa kamatayan. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong ni Pilato. Sinabi mo na, sagot ni Jesus. Ngunit ang kaharian ko ay hindi mula sa mundong ito. Kung mula sa mundo ang aking kaharian, ang aking mga tagasunod ay lalaban upang hindi ako maipagkanulo. Sa kabila ng malinaw na walang sala ni Jesus, sinubukan ni Pilato na palayain siya. Wala akong nakikitang kasalanan sa taong ito, wika ni Pilato. Ngunit sa gitna ng sigaw at panggigipit ng mga tao, napilitan si Pilato na magbigay ng isa pang alok. Ayon sa kaugalian, ako'y nagpapalaya ng isang bilanggo sa bawat pista ng Pasko. Sino ang nais ninyong palayain ko, si Jesus na tinatawag na Mesyas o si Barabas, isang kilalang mamamatay tao? Palayain si Barabas, sigaw ng mga tao. Kung ganoon, ano ang gagawin ko sa tinatawag na Mesyas? Tanong ni Pilato. Ipako siya sa krus, ang sigaw ng bayan. Naguluhan si Pilato, ngunit sa pagnanais na pagbigyan ang mga tao at iwasan ang kaguluhan, nagpasya siyang sundin ang kanilang kahilingan.
Hinugasan ni Pilato ang kanyang mga kamay sa harap ng madla, tanda ng kanyang pag-alis ng pananagutan sa dugo ni Jesus. Wala akong kasalanan sa dugong ito. Kayo ang bahala. Agad nilang inilabas si Jesus, ipinasuot sa kanya ang isang balabal na pula at isang koronang tinik na ipinutong sa kanyang ulo. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo, ang kanilang mapanuyang sigaw, habang siya'y kanilang hinahampas at iniinsulto. Ipinapasa nila kay Jesus ang kanyang krus at ipinaglakad sa mga kalye ng Jerusalem patungo sa lugar ng pagpapako, ang Kalbaryo, na kilala rin bilang Golgota, ibig sabihin ay lugar ng bungo. Sa kahinaan at sakit, bumagsak si Jesus sa daan, at isang lalaking nagngangalang Simon ng Cyrene ang pinilit ng mga sundalo na buhatin ang krus para sa kanya. Sa Kalbaryo, inihiga si Jesus sa krus, itinaas ang kanyang mga kamay at paa, at pinako sa kahoy. Itinayo ang krus at iniwang nakabitin sa gitna ng dalawang kriminal, isang tanda ng kahihiyan at parusa para sa mga itinuturing na pinakamalaking nagkasala. Habang nakabayubay si Jesus, ang mga tao ay nagtipon-tipon upang manood at manlait. Iniligtas niya ang iba, ngunit hindi mailigtas ang sarili. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus, at maniniwala kami sa iyo, sigaw nila. Ngunit sa gitna ng kanilang mga panlilibak, si Jesus ay nagdasal, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Isa sa mga kriminal na nakabayubay sa tabi ni Jesus ay sumigaw, Kung ikaw ang Mesyas, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Ngunit ang isa pang kriminal ay sumaway sa kanya, Wala ka bang takot sa Diyos? Nararapat lamang na tayo'y parusahan sa ating ginawa, ngunit ang taong ito ay walang kasalanan. Pagkatapos, humarap siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, alalahanin mo ako kapag pumasok ka sa iyong kaharian. Sumagot si Jesus ng may pagmamahal, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ding araw na ito, ikaw ay kasama ko sa paraiso. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, inilaan ni Jesus ang kanyang puso sa kanyang mahal sa buhay. Nakita niya si Maria, ang kanyang ina, at si Juan, ang kanyang minamahal na alagad. Ina, narito ang iyong anak, sabi niya kay Maria. At kay Juan, sinabi niya, narito ang iyong ina. Mula noon, inalagaan ni Juan si Maria na parang kanyang sariling ina. Nang sumapit ang tanghaling tapat, ang buong lupain ay binalot ng kadiliman sa loob ng 3 oras. Nayanig ang kalangitan at ang lupa. Sa kanyang huling hininga, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Isang pangwakas na pagdaing ng sakit at kalungkutan. Subalit sa kanyang huling sandali, muling bumangon ang kanyang pananampalataya at pag-asa. Ama, sa iyong mga kamay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu, bulong niya. At sa kanyang huling sigaw, sinabi niya, natupad na. Yumuko ang kanyang ulo, at binigay ang kanyang huling hininga. Sa sandaling iyon, napunit mula itaas hanggang ibaba ang makapal na kurtina ng templo, tanda ng pagtatapos ng pagkakahiwalay ng Diyos at tao. Nayanig ang lupa, at nabuksan ang mga libingan. Ang buong kalikasan ay tila nakiisa sa pagluluksa sa kamatayan ng Mesyas. Sa katotohanan, siya nga ang anak ng Diyos, bulalas ng isang Romanong senturyon na nakakita ng lahat ng nangyari. Nang gabing iyon, hiniling ni Jose ng Arimatea, isang lihim na tagasunod ni Jesus, ang kanyang bangkay kay Pilato. Binalot nila si Jesus ng pinong lino, at kasama ang pabango, at mira na dala ni Nicodemo, siya ay inilibing sa isang bagong libingang hinukay sa bato, na tinakpan ng isang malaking bato. Inisip ng lahat na iyon na ang katapusan, ang kamatayan ng isang lalaking nagdala ng liwanag at pag-asa. Ngunit sa loob ng 3 araw, sa katahimikan ng libingan, ang plano ng Diyos ay kumikilos. Ang kamatayan ay hindi magtatagumpay, sapagkat ang liwanag ay muling sisikat at magdudulot ng bagong buhay sa lahat ng sumasampalataya. 3 araw matapos ang pagkapako sa krus at kamatayan ni Jesus, sumapit ang linggo ng madaling araw, isang umaga na nagdala ng kakaibang katahimikan sa buong Jerusalem. Sa pagsikat ng araw, ilang babaeng alagad ni Jesus, kabilang sina Maria Magdalena, Maria na ina ni Santiago, at si Salome, ang naglakad patungo sa libingan. Dala nila ang mga pabango at langis upang tapusin ang mga ritual ng pagbibigay galang sa bangkay ni Jesus. Habang naglalakad, nagtanong sila sa isa't isa, sino kaya ang magpapagulong ng bato para sa atin mula sa bunganga ng libingan?
Ang batong tumatakip sa libingan ay napakalaki at mabigat, at sila'y nababahala kung paano nila ito maaalis. Ngunit sa kanilang pagdating, nakita nilang ang bato ay naigulong na palayo. Mabilis silang pumasok sa loob ng libingan, ngunit hindi nila natagpuan ang katawan ni Jesus. Sa halip, isang anghel na may kasuotan na nagniningning sa kapusyan ang nakita nilang nakaupo sa loob. Sa kanilang takot at panggigilalas, ang anghel ay nagsalita, "Huwag kayong matakot. Hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Tingnan niyo ang lugar na kanyang hinigaan. Ngayon, humayo kayo at sabihin sa kanyang mga alagad at kay Pedro na siya'y nauuna sa inyo sa Galilea. Doon niyo siya makikita, gaya ng sinabi niya sa inyo." Tumakbo ang mga babae mula sa libingan, puno ng panginginig at kasiyahan, at ipinahayag nila ang kanilang nakita sa mga alagad. Sa una, hindi makapaniwala ang mga alagad. Paanong mangyayari iyon, tanong nila, sapagkat sa kanilang pagdadalamhati, tila ba nawala ang lahat ng kanilang pag-asa. Ngunit si Pedro at Juan ay agad na nagpunta sa libingan. Nakita nila ang libingan na walang laman at ang mga telang bumabalot kay Jesus na nakalapag ng maayos, ngunit ang katawan ay wala. Si Pedro ay nagtataka, samantalang si Juan, sa kanyang puso, ay naniniwalang ang kanilang Panginoon ay muling nabuhay. Samantala, si Maria Magdalena, na naiwan sa labas ng libingan, ay lumuluha. Bigla siyang lumingon at nakita ang isang lalaking nakatayo sa kanyang likuran. "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang iyong hinahanap?" tanong ng lalaki. Sa pag-akalang ito'y ang hardinero, sinabi ni Maria, "Ginoo, kung dinala mo siya, sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay, at kukunin ko siya." Ngunit nagsalita ang lalaki, Maria. Sa pagkarinig ng kanyang pangalan, napagtanto ni Maria na ang lalaking ito ay si Jesus. "Rabboni," sigaw niya, ibig sabihin ay guro, at siya ay lumuhod sa kanyang paanan. "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako umaakyat sa Ama. Pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, akyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Utos ni Jesus kay Maria. Tumakbo si Maria pabalik sa mga alagad at ipinahayag, "Nakita ko ang Panginoon. Siya'y muling nabuhay." Ngunit kahit sa kabila ng kanyang patotoo, marami sa mga alagad ay nag-alinlangan. Nang sumapit ang gabing iyon, ang mga alagad ay nagtipon sa isang silid na nakalock sa takot sa mga Hudyo. Sa gitna ng kanilang takot at pagkalito, biglang tumayo si Jesus sa gitna nila at nagsabing, "Kapayapaan ang sumainyo." Nakita ng lahat ang kanyang mga kamay at tagiliran, at napuno sila ng kagalakan at pananampalataya. Ngunit isa sa mga alagad, si Tomas, na hindi nakasama noong gabing iyon, ay hindi naniwala. "Malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang mga bakas ng mga pako, at mailagay ko ang aking daliri sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala," wika niya. Pagkalipas ng 8 araw, muling nagtipon ang mga alagad, at kasama na nila si Tomas. Muling nagpakita si Jesus at sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." Nilapitan niya si Tomas at sinabing, "Tingnan mo ang aking mga kamay, Tomas. Ipasok mo ang iyong daliri sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, kundi maniwala ka." Bumagsak si Tomas sa kanyang paanan at sinabi, "Panginoon ko at Diyos ko." "Tomas, naniniwala ka sapagkat nakita mo ako. Mapalad ang mga hindi nakakita ngunit naniwala," sabi ni Jesus, pinapahayag ang kahalagahan ng pananampalataya sa kanyang mga tagasunod. Mula noon, paulit-ulit na nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad at tagasunod. Sa tabing dagat ng Galilea, muli niyang nakatagpo sina Pedro, Santiago, at Juan na bumalik sa kanilang pangingisda. Sa isang madaling araw, nakita nila si Jesus sa dalampasigan. Hindi nila agad siya nakilala, ngunit nang sila'y tawagin niya at inutusang ihulog ang lambat sa kabilang panig ng bangka, nakahuli sila ng napakaraming isda, katulad ng himalang nangyari noong una silang tinawag ni Jesus. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Pedro na ang lalaking iyon ay ang kanilang Panginoon. Tumalon siya sa dagat at nilangoy papunta sa pampang, puno ng pananabik. Doon, naghanda si Jesus ng almusal para sa kanila, tinapay at isda na inihaw sa baga. "Pedro, mahal mo ba ako higit sa mga ito?" tanong ni Jesus sa kanya nang makaharap na sila. "Panginoon, alam mo na mahal kita," tugon ni Pedro. "Mang-alaga ka ng aking mga tupa," wika ni Jesus.
3 ulit na tinanong ni Jesus si Pedro, at sa bawat pagkakataon, sinasagot siya ni Pedro ng may katapatan. Sa huli, sinabi ni Jesus, "Sundin mo ako." Sa gayong paraan, muling ibinalik ni Jesus ang pagtitiwala kay Pedro, na dating itinanggi siya ng 3 beses bago siya ipako sa krus. Matapos ang 40 araw ng pagpapakita sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga alagad, at sa maraming tao, tinipon ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa bundok ng mga Olibo sa labas ng Jerusalem. Ibinigay niya ang kanyang huling tagubilin sa kanila. "Humayo kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng bansa, bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ituro ninyo sa kanila na sundin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Pagkatapos niyang sabihin ito, itinaas si Jesus sa langit, at ang kanyang mga alagad ay nakatingin sa kanya, hanggat siya ay nawala sa kanilang paningin sa mga ulap. Biglang lumitaw ang 2 anghel sa tabi nila at nagsabi, "Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatingala sa langit? Ang Jesus na ito, na umakyat sa langit, ay babalik din sa gayon ding paraan na nakita ninyong pag-akyat niya." Nang bumalik ang mga alagad sa Jerusalem, puno sila ng kagalakan at pananampalataya. Sa kabila ng kanilang pagkatakot at pagkalito noong una, ngayon ay mayroon na silang matibay na pag-asa at pananampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesus at sa pangako ng buhay na walang hanggan. Sila'y nagtipon sa isang silid, nagdasal, at naghintay sa pangako ni Jesus na darating ang Espiritu Santo upang sila'y bigyan ng lakas at kapangyarihan. Sa araw ng Pentecosts, isang malakas na hangin ang dumaluyong sa silid, at lumitaw ang mga dila ng apoy na pumailan lang sa ulo ng bawat isa sa kanila. Sila'y napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika, ipinapahayag ang mga dakilang gawa ng Diyos. Ang takot ay napalitan ng tapang, at mula noon, si Pedro at ang mga alagad ay walang takot na nagpatotoo sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Si Jesus na inyong ipinako, ay muling binuhay ng Diyos, at siya ngayon ay Panginoon at Mesyas, ang sigaw ni Pedro sa harap ng libu-libong tao sa Jerusalem. Sa araw na iyon, 3,000 tao ang nanampalataya at nabautismuhan, at nagsimula ang paglaganap ng iglesia, ang bagong katawang pinamumunuan ni Kristo. Ang pag-asa na dulot ng muling pagkabuhay ay kumalat sa bawat sulok ng mundo. Ang mga alagad ay naglakbay sa iba't ibang dako, dala ang mensahe ng kaligtasan at pagbabalik-loob. At bagaman ang marami sa kanila ay humarap sa pag-uusig, pagkakulong, at maging kamatayan, hindi kailanman nawala ang liwanag ng kanilang pananampalataya, sapagkat nakita nila at naranasan ang katotohanan ng muling pagkabuhay. Ang kasaysayan ng kaligtasan, mula pa sa paglikha hanggang sa muling pagkabuhay ni Jesus, ay naging tanda ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng Mesyas, ang pinto ng langit ay muling nabuksan, at ang kasalanan at kamatayan ay nagapi. Ang pangako ng buhay na walang hanggan ay naging handog sa lahat ng mananampalataya, at ang kaharian ng Diyos ay itinatag sa puso ng bawat isa na sumusunod kay Kristo.